Joya! Bilisan mo ang paghuhugas ng pinggan sa lababo! Maglalaba ka pa! Opo, matatapos na po! Ay nako, kahit kailan na pagkakupad mong kumilos bata ka. Kailangan mo nang masanay sa mga gawain dito dahil ikaw ang papalit sa akin kapag nawala na ako. O inyo naman na Hermie. Anong mawalang sinasabi niyo riyan? Matagal pa ho tayo magkakasama. Tsaka malakas pa kayo. Tingnan niyo nga oh. Ang dami niyo pa kayang gawin. Matanda na ako, iha. Marami na ring sumasakit sa katawan ko. Kaya sinasabi ko sa'yo ito. Sino na lang ang aasahan ng mga amo natin kapag nawala ako? Kaya ikaw ang inaasahan kong papalit sa akin at magsisilbi sa kanila. Pero Nay, ayoko pong maging kasambay habang buhay. Gusto ko pong mag-aral. At kapag nakapagtapos ako, makahanap ng mas magandang trabaho. Yun po ang pangarap ko. Kalimutan mo na ang pangarap mong yan. Nako, Joya, hindi madali ang buhay. Mas mabuti nang matuto ka sa mga gawaing alam natin. Ito ang ikinabubuhay natin at ito rin ang magbibigay sa iyo ng kasiguruhan sa araw-araw. Maging praktikal ka na lang, iha. At least dito nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw, may sahod ka pa. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kaya dapat mong pahalagahan kung ano ang meron ka ngayon. Pero Nay, huwag nang matigas ang ulo. Sundin mo na lang ako para sa kabutihan mo rin ito. Sige na, kung tapos ka na dyan simulan mo na ang paglalaba. Bilisan mo! Opo, Nay. Isang mapagpalang araw sa lahat ng inyong tagapakinig sa channel na ito na Aswang Confessions. Ako si Natalie, hindi ko tunay na pangalan. Sinadya ko rin ibahin ang pangalan ng mga taong kasama sa aking ipinadalang liham upang protektahan ang kanilang pagkakakilanlan. At bago natin ipagpatuloy ang kwento, nais ko lang din idagdag na abangan ang bago nating channel, Miss Rose, na maghahatid ng mga kwentong horror tungkol sa aswang, mga nilalang ng gabi at mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya kung handa na kayong makinig sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso, huwag kalimutang abangan ang Miss Rose. Ang iko-confess ko sa inyo, Madam Venus, noon, isa kong maldita at makasarili. Ngayon pa lang humihingi na ako ng paumanhin sa mga tagapakinig dahil siguradong kaiinisan ninyo ako habang ibinabahagi ko ang aking kwento tungkol sa isang babae na ang pangalan ay Joya, na siyang pinagmula ng lahat ng kababalaghan na naranasan ko. Pero bago ang lahat, para sa mga tagapakinig na mahilig sa mga kwentong katatakutan, huwag niyong kalimutang mag-comment, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Huwag din natin kalimutang bisitahin at pakinggan ang mga kwento ng ating kapatid na channel, ang Aswang Diaries. Sisimulan ko ang aking kwento tungkol kay Joya. Lumaki siya sa piling ni Manang Hermie na isang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa mga amo nito sa isang malayong probinsya. Kinupkop at pinalaki siya ni Manang Hermie dahil wala na siya mga magulang. Napulot lamang siya ng matandang kasambahay sa may basurahan noong sanggol pa siya. Dahil wala itong asawa at sariling pamilya, inampun siya nito at itinuring na parang tunay na anak. Nang umabot si Joya sa edad na 20 anyos, isinamba siya ni Manang Hermie sa bahay ng mga amo nito upang maging kasambahay din. Para kay Manang Hermie, kapag dumating ang panahong mawawala o mamatay ito, si Joya ang papalit dito upang maglingkod sa kanilang mga amo. Ngunit ibang ninanais ng puso ni Joya. Pangarap niya makapag-aral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Subalit wala siyang magawa dahil bata pa lamang siya'y itinanim na ni Manang Hermie sa kanyang isipan na ang tanging landas ng kanyang buhay ay ang maging kasambahay at wala nang iba. Ngunit isang araw, Teka, ano kaya ito? Lumang papel na may nakasulat? Sandali nga't babasahin ko. May mga direksyon at mga lugar. Parang mapa. Mapa yata ito Nay Hermie! Nay Hermie! Oh, bakit, Joya? Nay, ano po ito nakita ko dito sa mga lumang gamit natin? Mapa po ba ito? Anong mapa ba yan? Akin agad titingnan ko. Oo.
Oo, parang mapa nga. Nakuha ko yan kasama ng mga damit mo na pambata nung napulot kita sa may basurahan. Hindi ko nga alam kung ano yan eh. Itatapon ko na sana kaso baka mahalaga yan. Kaya itinabi ko na lang. Kung kasama to sa mga gamit ko noon, Nay, baka nga importante to. May mga direksyon pong nakasulat dito at mga lugar, oh. Pero hindi ko naman alam kung anong lugar to eh. Hindi po kaya mapa ito kung saan ako nanggaling, Nay? Abay, malay ko. Hindi ko naman pinag-aaksiyan ang panahon ng bagay na yan dahil hindi ko rin naman maiintindihan yan. Mabuti pa lumabas ka na rin at maglinis ka na ng bahay. Wala ang mga amo natin. Kaya kailangan natin linisin ang buong bahay. Halika na! Huwag mo nang isipin ng tungkol dyan lumang papel lang yan. Susunod na po ako, Nay. Sa tingin ko, mahalagang mapa na to. Baka makatulong to upang makaalis ako sa lugar na to. Itinago ni Joya ang nakuha niyang lumang mapa, Madam Venus. Sa tingin niya, maaari niya itong magamit upang makaalis sa probinsya at makapunta sa syudad kung saan pwede niyang baguhin ang takbo ng buhay niya. Kapag may libreng oras, pinag-aaralan niya ang mga direksyon at lugar na nakasulat sa lumang papel. Napagtanto niya na ang ilang lugar na naroon ay mga pamilyar na lokasyon sa probinsya kung saan siya kasalukuyang naroroon. Ang ibang direksyon naman ay patungo sa mga lugar na kailangan pa niyang isearch sa Google. Magandang pagkakataon para gawin ito sa bahay ng amo nila dahil libre silang nakakagamit ng internet kapag may libreng oras o tapos na ang kanilang mga gawain. Nagagawa niya ito gamit ang cellphone ni Manang Hermie na ibinigay ng mga amo noong kaarawan nito. Isang gabi tuluyan ang naunawaan ni Joya ang mga direksyon sa lugar na nakasulat sa lumang mapa. Nalaman niya na ang mapa ay ginawa upang makapunta sa probinsya kung saan siya naroon. May malinaw na mga direksyon at ruta rin sa mapa patungo sa syudad. Laking tuwa ni Joya dahil sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na makaalis sa probinsya at makapunta sa syudad. May iintindihan naman siguro ako ni Nay Hermie sa gagawin kong pag-alis. Para rin naman sa amin to eh. Gusto ko magkaroon ng mas magandang bukas para sa aming dalawa. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, tamang-tama, may mga bisita sa bahay ng amo nila kaya abala ang lahat. Sa mga oras na yon, palihim siyang tumakas dala ang kanyang mga gamit, ang lumang mapa at ang naipon niyang pera. Nag-iwan din siya ng mga liham para sa kanyang ina-inahan. Nagbiyahe siya papunta sa syudad. Nang makarating doon, hindi niya inaasahan na napakalaki pala nito at hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Naglakad-lakad siya. Sumunod na lamang kung saan siya dadalhin ang kanyang mga paa hanggang sa hindi niya namalayan na sa sobrang pagod bumagsak siya sa lupa at nawalan ng malay. Nang magising siya, napansin niyang nasa loob na siya ng aming bahay. Oh, mabuti naman at gising ka na, Iha. Nakita ka ng kasambahay ko na nakahandusay sa lupa sa tapat ng bahay. Kaya pinasok ka na namin dito at hinintay kang magising. Ano bang nangyari sa'yo, Iha? Habang naglalakad po kasi ako, nakaramdam ako ng pagkahilo tapos hindi ko na po alam kung anong nangyari. Yun pala, nawala na po ako ng malay. Saan ka ba nanggaling, Iha? At saan ka ba pupunta? Galing po ako sa probinsya. Nakipagsapalaran po ako rito sa Manila para maghanap ng trabaho. Sa pagkakaalam ko po kasi, mas marami pong oportunidad dito sa syudad. Dito ko po gusto magtrabaho upang maipagpatuloy kong pag-aaral ko. Talaga? Gusto mong mag-aral? Hanggang saan lang ba ang natapos mo? High school lang po natapos ko eh. Gusto ko po mag-aral sa kolehiyo. Sa probinsya po kasi, maliit lang po ang kita. Kaya nagpunta po ako rito para kumita ng mas malaki. Ganun ba? Kung gusto mo, dito ka na lang magtrabaho sa bahay ko. Tamang-tama. Umuwi sa probinsya yung isa sa mga kasambahay namin. Kaya ikaw na lamang ang kukunin ko. Simula ngayon, dito ka na magtrabaho. Ano nga palang pangalan mo, Iya? Ako po si Joya. Joya Ramirez po. Naku, maraming salamat po, sir. Pasensya na po pero wala po kasi ako ibang dalang dokumento kung hihingan niyo ako. Ampun lang po kasi ako ng kinalakan kong ina kaya wala po ako mapapakita sa inyo. Nako, huwag kang mag-alala, Iha.
dahil hindi kita hihingan pa ng mga ganon. Alam mo, hindi ko maintindihan. Pero ang gaan ng loob ko sa'yo. Nang makita kita sa unang pagkakataon, alam ko na mabuti kang tao. Kaya magtitiwala ako sa'yo. Huwag mo sanang sirain ang pagtitiwalang yun, Iha. Nga pala, ako si Ramon Acosta. Si Ramon na lamang ang itawag mo sa akin. Makakaasa po kayo, Sir Ramon. Pagbubutihin ko po ang aking trabaho. Hindi po ako mapapahiya sa inyo. Dad! Anong ginagawa niyo rito? Pareho silang nagulat ni Dad nang makita nila akong pumasok sa kwarto ng kasambahay kung saan sila naroon. Dad naman! Kanina pa kita hinahanap. Bakit ka nandito sa kwarto ng katulong? Pasensya ka na, Iha. Binisita ko lang siya nang nawala ng malay kanina sa labas. Tiningnan ko lang kung maayos ng lagay niya. Kanina pa kasi kita hinahanap eh. Ang sabi ni Aling Diday nandito ka raw. Dad, halika na. Hayaan mo na si Aling Diday na umasikaso sa kanya. Halika na. Gusto ko sabay tayo manood ng movies kasama ni Anton. O siya, lalabas na ako. Manang Diday! Manang Diday! Ano po yon, Sir Ramon? Ikaw na ang bahala rito kay Joya, ha, Manang Diday? Tutal, wala ka namang kasama rito sa kwarto mo. Dito mo na lamang siya patulugin. Siya ang bago nating makakasama rito sa bahay. Sige po. Ako na pong bahala sa kanya, Sir Ramon. Joya, si Manang Diday na muna ang mag-aasikaso sa'yo, ha? Sige po, sir. Tara na, Dad. Naiinip na kami ni Anton eh. Oh, heto na. Ikaw naman ay para namang mawawala ako eh. Oh, sige. Puntahan na natin ang kuya mo. Nagmamadali akong tinawag ni Dad dahil may movie marathon pa kami sa sala. Naiwan sa kwarto ang kasambahin naming si Manang Diday at si Joya. Nang sila na lamang ang naiwan, nag-usisa si Joya tungkol sa akin. Yun po ba ang panganay na anak ni Sir Ramon? Si Natalie. Ampun lang ni Sir Ramon yun. Mula kasi nang mawala ang totoo niyang anak, nag-ampun na siya. Dalawa silang ampun ni Sir. Yung isa si Anton. Mas mabait yon kaysa diyang kay Natalie na ubod ng baldita. Kaya kung ayaw mong magkaroon ng problema rito, iwasan mo si Natalie. May nawawala palang anak si Sir? Oo. Ganito kasi yan. Habang nasa biyahe ang asawa ni Sir kasama ang kanilang anak, naaksidenteng sinasakyan nilang kotse. Namatay si Ma'am at nawawala ang anak nila na sanggol pa lamang noon. Halos babaliw si Sir nang mangyari yon. Namatayan na nga siya ng asawa. Nawalan pa siya ng anak. Ginawa ni Sir ang lahat para mahanap lang ang anak niya. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Tatingin ko nga, baka patay na rin yun eh. Nakakaawa naman po pala si Sir. Ay nako, sinabi mo pa. Simula ng araw na yon ay nag-umpisa na magtrabaho si Joya sa bahay. Masipag siya at marunong sa lahat ng gawaing bahay. Pero sa totoo lang, unang kita ko pa lamang sa kanya. Naiirita na ako. Palagi kasi siyang pinupuri ni Dad at sinasabihang masipag, mabait, maganda at matalino pa. Para bang nasa kanya ng lahat ng magagandang katangian. Sa madaling salita, nai-insecure ako sa kanya dahil hindi na lamang ako ang maganda at matalino sa bahay, pati siya. Ang totoo, mas maganda siya sa akin. Mas maputi siya, mas charming ang muka, at mas matangkad pa. Dahil doon, mas lalo siyang napapalapit kay Dad at kay Anton. Kaya naman, dahil sa nararamdaman kong yun, naging magaspang ang ugali ko sa kanya, Madam Venus. Hoy, Joya. Pakilabhan yung bago kong damit na nasa laundry. Ingatan mong paglalaba, ha? Mahal ang pili ko sa damit na yon. Ma'am, ako na lang po ang maglalaban ng damit mo. Hindi po labandera si Joya dito eh. Aba, bakit? Huwag mong sabihin na may limitasyon ang serbisyo mo rito. Wala naman po, ma'am. Wala naman pala eh. Kaya sundin mo yung inuutos ko sa'yo.
Okay po. Lalaban ko po mamaya. Palihim akong natawa dahil wala siya nagawa nang tarayan ko siya. Kaya nga siya tinanggap ni Dad sa bahay para maging alila. Kaya dapat sundin ang lahat ng iniutos sa kanya. Maya-maya umupo na rin sa hapagkainan sina Dad at Anton. Good morning, everyone. Good morning sa inyo. Good morning, Dad. Good morning, Anton. Good morning po, Sir Ramon. Sir Anton. Oh, Joya. Mabuti pa. Sabayan mo na kami kumain. Umupo ka na rin dito. What? Bakit siya sasabay sa pagkain natin, Dad? Katulong lang siya rito ah. Ano naman kung katulong si Joya? Wala na ba siyang karapatang makisabay sa atin dahil katulong siya? Napakamatapobre mo naman, Natalie. Tama ang kapatid mo, Natalie. Parte na rin ng ating pamilya ang ating mga kasambahay. Kaya wala akong nakikitang masama roon. Tawagin mo na rin si Manang Diday at ang iba pa, Joya. Sabayan niyo na kaming mag-almusal. Opo, sir. Dad naman eh. Nawalan na ako ng gana. Sa school na lang ako magbe-breakfast. Ayoko makasama sa pagkain ang mga muchacha. Natalie! Bumalik ka rito, Natalie! Ay, nako. Sinumpong na naman ang pagkamaldita ang kapatid mo, Anton. Ikaw na nga ang sumuyo sa kanya, ha? Alam kong ikaw lang ang nakakapagpalambot sa kapatid mong yon. Pagpasensyahan mo na si Natalie, Joya. May pagkamaldita at matigas ang ulo ng batang yon. Pero mabait naman siya. Kami na ni Dad ang humihingi ng paumanhin sa ginawa ni Natalie, Joya. Pasensya na. Wala pong anuman sa akin yun. Naiintindihan ko naman po eh. Ganon ang ugali ko dati. Mataray, suplada, mayabang, madamot at matapobre. Para bang lahat ng negatibong katangian ng babae na sa akin na. Inaamin ko mula nang ampunin ako ni Dad, lumaki na ang ulo ko at naging mataas ang tingin ko sa sarili ko. Di ako tulad ni na Dad at Anton na mabait at mapagpasensya. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin noon ay nakukuha ko ang lahat ng gusto ko, pati na rin ang atensyon at pagmamahal ni na Dad at Anton. Ayoko nang may kahati, Madam Venus. Ngunit mula nang dumating si Joya na hindi ko alam kung saan lupalop nang galing, nag-iba na ang lahat. Siya na ang palaging bukang bibig ni na Dad at Anton. Parang gusto na rin niyang agawin sa akin ang pagiging reyna ko sa bahay. Dad! Ano tong sinasabi ni Manang Diday na hindi na raw katulong si Joya? Anong ibig sabihin nito, Dad? Oo, Iha. Pinahinto ko na muna siya sa pagtatrabaho rito sa bahay upang mas makapag-focus siya sa eskwela. Matalino rin siya tulad mo at certified president's lister. Malayo ang mararating niya, Iha, kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral. Baka makatulong pa siya ng malaki sa kumpanya. Lalo na't business course ang kinukuha niya. At may balak pa kayo na ipasok siya sa kumpanya? Hindi niyo nga siya lubusang kilala. Paano kung masamang tao pala ang babaeng tinutulungan niyo? Mabait at masipag na bata si Joya. Kaya bakit hindi ko tutulungan? Deserve niyang tulungan dahil nagsumikap siya at may pangarap na makapagtagumpay sa buhay. Gusto kong bigyan siya ng pagkakataon. Dad, kahit ano pang sabihin niyo, probinsyana pa rin yun. Paano kung pag nakawan tayo ng babaeng yun? Hindi kaya nagsiselos ka lang sa kanya, Iha? At bakit man ako magsiselo sa isang katulong? Pwede ba, Dad? Hindi ako cheap tulad ng babaeng yun. Ay nako, Iha. Kung wala na tayong pag-uusapan, aalis na ako. May meeting pa ako sa opisina. Magkita na lang tayo later. Okay? Huwag mo nang pakialaman ang desisyon ko tungkol kay Joya. Alam ko ang ginagawa ko. Bahala ka, Dad. Buisit na buisit talaga akong umagang yon. Dati isang salita ko lang sinusunod agad ni Dad. Ngunit mula nang dumating yung babaeng yon, hindi na siya nakinig sa akin. Kaya naman naghanap ako ng kakampi.
Anton! Anton, halika! Bilisan mo! Bakit na naman, Natalie? Ano na naman ang problema mo? Alam mo ba na promoted ang bruhang si Joya? Hindi na siya katulong. At si Dada may kasalanan. Nakakapanggigil. Oo, sinabi na sa akin ni Dad ang tungkol doon. At wala akong nakikitang masama. Eh, ikaw lang naman ang nagre-reklamo eh. Bakit hindi ako magrereklamo? Hindi pa naman natin siya kilala. Tapos gano'n na lang siya kung tulungan ni Dad? At pati ikaw? Kumakampi ka na sa babaeng yun? Napakaswerte naman niya. Mula na maging katulong dito. Paborito na agad ng mga amo. Bakit mo banunong ka pa kay Dad? Nakikitaan niya ng potensyal si Joya. Kaya gusto niyang tulungan. Huwag ka nga masyadong makasarili. Hindi tayo pinalaki ni Dad para maging madamot. Anton! Bumalik ka rito, Anton! Mas lalo akong nainis sa babaeng yon nang mas pinagtanggol na siya ni Anton kaysa sa akin. Ang totoo, may lihim akong pagtingin kay Anton. Mga bata pa lang kami, crush ko na siya. Bukod sa mabait, napakagwapo rin niya, Madam Venus. Lalo na kapag ngumingiti siya. Maganda rin ang kanyang katawan na talagang kaakit-akit, lalo na pag pineflex niya yung kanyang mga muscles habang nag-workout. Kung di lang siya mahilig sa business gaya ni Dad, pwede rin sana siyang maging artista sa TV at pelikula. Wala namang masamang pagpantasyahan ko siya dahil hindi naman kami tunay na magkapatid. Hindi maaring tuluyang mapunta kay Joya ang atensyon ni Anton. Hindi. Hindi ako makapapayag. Kinagabihan, may nangyari sa loob ng bahay na hindi ko kailanman inasahan. Ano kaya yung ingay sa loob? Manang Diday? Ikaw ba yan? Manang Diday? Nagsuot ako ng robe at lumabas ng banyo. Sumilip ako sa kwarto ngunit wala akong nakitang tao sa loob. Napansin ko rin na nakabukas ang pinto papunta sa balkonahe. Kahit natatandaan kong sinara ko yun. Isinara ko ang pinto rito kanina. Sino nagbukas nito? Naramdaman ko ang malakas na hangin na dumampi sa aking balat na nagmumula sa labas. Ngunit may naamoy akong masangsang na amoy na labis kong ikinairita. Ano yun? Ang baho! Saan galing yun? Lumabas ako sa balkonahe at laking gulat ko nang makita ang isang kakaibang nilalang na nakasabit sa sanga ng puno ng akasya sa tapat ng aking kwarto. Mahaba ang buhok nito at kulubot ang balat na kulay berde na tila bitak-bitak. Mahahaba at matutulis sa mga kuko nito sa kamay at paa. Namumula at nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. At sa bibig nito ay makikita ang maraming matutulis na ngipin na kulay dilaw. Aswang! May aswang! Tulong! Tulungan niyo ako, Dad! Anton! Manang Diday! Akmang isasara ko ang pinto ng balkonahe nang biglang lumundag ang aswang papalapit sa akin at iniharang ang mga kamay nito sa pinto. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan nang makita ko ng malapitan ng mukha nito. Ang itsura ng aswang ay masahol pa sa demonyo. Umalis ka! Umalis ka, aswang alas! Tulong! Dad! Anton! Sa sobrang takot ko, nagtatakbo ako papunta sa sulok ng kama at nagtakip ng mukha habang patuloy ko naririnig ang nakakakilabot na pag-angil ng aswang na tila nakapasok na sa loob ng kwarto. Natauhan naman ako nang marinig ko ang malakas na boses ni Dad at Anton sa labas. Natalie! Anong nangyayari dyan? Buksan mo pinto! Buksan mong pinto, Natalie, anak! Dad! Anton! Tulungan niyo ako! May aswang! May aswang! Anton, kunin mo yung duplicate key. Bilisan mo! Okay, Dad. Dad! Anton, bilisan niyo! Hindi ko mabuksan ang pinto! Nakaharang ang aswang! Nasa may pinto na ang aswang habang dahan-dahan itong lumalapit sa akin. Ako naman nanginginig na sa sobrang takot sa kanyang presensya. Maya-maya narinig kong bumukas ang pinto at nagmamadaling nagtatakbo palabas ang aswang. Nang tuluyang makapasok sina Dad at Anton sa loob ng aking kwarto, nakita nila ako na nakasiksik sa sulok at nanginginig sa takot. Anong nangyari, anak? Bakit ka umiiyak at bakit takot na takot ka? Dad! Anton! May nakapasok na aswang dito sa kwarto ko!
nandito siya kanina. Ano? Anong aswang? Anong pinagsasabi mo, Natalie? Totoo ang sinabi ko, may aswang dito, may aswang. Nakakatakot siya. Bago niyo mabubuksan ang pinto, mabilis na siyang nakalabas sa balkonahe. Anton, silipin mo nga sa labas ang sinasabi ng kapatid mo. Okay, Dad. Huwag ka nang umiyak, anak. Nandito na ako. Ano pong nangyari, sir? Bakit narinig namin na nagsisisigaw si Ma'am Natalie? Pati si Manang Diday at ang iba pang kasambahay ay nagpunta sa aking kwarto. Ngunit napansin kong wala si Joya. Wala akong nakitang kahit sino, Dad. Kung totoo man na may nakapasok dito sa kwarto, nakaalis na siya. Wala na siya, Natalie. Hindi na siya babalik dito. Tahan ka na, Iha. Bakit nakapasok sa compound dati ng halimaw na yon? Dad, hindi ba mahigpit ang magbabantay ng mga guards sa labas? Sisantehin mo na mga yun, Dad, kung wala namang pakinabang. At saka nasaan si Joya? Bakit hindi niyo siya kasama, Manang Diday? Ano pong nangyayari dito? Biglang dumating si Joya na tila walang inaalala tungkol sa nangyari. Napatingin siya sa lahat ng naroroon sa kwarto at nagtanong ng may kuryosidad na para bang hindi niya maunawaan ang takot at pag-aalalang bumalot sa paligid. Ikaw! Saan ka galing? Aminin mo! Ikaw yung aswang, di ba? Ikaw yung nananakot sa akin, di ba? Anong sinasabi mo, Natalie? Bakit mo pinagbibintangan si Joya na aswang? Pwede ba, Natalie? Nananahimik si Joya. Pinagbibintangan mo sa kalokohan mo. Anong sinasabi mo, ma'am? Na aswang ako? O wag ka naman po magbinta ng ganyan, ma'am. Hindi po ako aswang. Ano po ba talaga nangyayari? Nakakita raw siya ng aswang. Sinasabi niyang nakapasok ito sa kwarto niya. Naku, Ma'am Natalie. Imposible po yung sinasabi niyo. Abala po si Joya sa paglilinis sa ibaba. Hindi siya kagad nakasunod dito dahil may mga inuutos pa po ako sa kanya. Itanong niyo pa sa mga kasama namin, ma'am. Malay ko ba kung siya ang aswang na yun? Tandaan nyo, galing ang babae niyan sa kung saang probinsya. At doon pa naman maraming aswang. Kapag napatunayan kong aswang ka, palalayasin kita rito! At anong karapatan mo magpaalis ng tao rito, Natalie? Si Dad lang ang may karapatan magpaalis ng kung sino man dito. At ano man ang basehan mo, na aswang si Joya. Dahil lang ba galing siya sa probinsya, aswang na agad? Akala ko pa naman matalino ka. Sige! Sige na, ako na ang masama! Magkampihan na kayong lahat! Ako na nga ang muntik ng atakihin ng aswang! Ako pa ang inaaway niyo! Hindi ka namin inaaway, Natalie. Sinasabi lang namin sa iyo na huwag mong pagbintangan si Joya na siya ang aswang na sinasabi mo. Dahil wala ka namang pruweba. At tama si Manang Diday. Kung pinasok ka ng aswang dito nang wala pa kami, at kung si Joya ang aswang, imposible yon. Nakita ko si Joya na naglilinis sa ibaba. Kaya imposible ang ibinibintang mo sa kanya. Huwag ka nang mag-alala. Sasabihan ko ang mga gwardya na mas higpitan pa ang pagbabantay sa labas. Wala nang sino man ang makakapasok dito. Sir Ramon. Dapat din po tayong maglagay ng mga pangontra sa aswang sa bawat sulok ng bahay. Pati sa mga pinto at bintana. Maglagay po tayo ng asin, bawang, kalamansi at buntot paagi. Ang mga yun po ang mga pangontra sa aswang. O sige, Manang Diday. Kayo na ang bahala. Siguraduhin ninyo na hindi na makakapasok dito ang aswang na sinasabi ni Natalie. Joya, iha, huwag mo na lamang pansinin ang sinabi ni Natalie. Ako na ang humihingi ng dispensa sa mga sinabi niya. Wala naman po sa akin yun, Sir Ramon. Gigil na naman ako ng gabing yun dahil si Joya na naman ang pinagtanggol ni Dad at Anton. Malakas ang kutob ko na may tinatago ang babaeng yun. Kinala ko siya yung aswang na nananakot sa akin. Dahil dito hindi ko aalisin ang mga mata ko sa kanya hanggat hindi ko nalalaman ang lihim niyang tinatago. Aalisan ko siya ng maskara at ipapakita ko sa harap ni na Dad at Anton ang totoong kulay niya. Hindi ako masyado nakatulog dahil iniisip ko na baka balikan ako ng aswang.
Kaya kinaumagahan, medyo masakit ang ulo ko dahil sa puyat. Pagpunta ko sa hapagkainan, agad akong bumungad sa pagmumukha ni Joya. Nakasabay na kumakain ni Dad at Anton. Good morning. Good morning, Iha. Oh, kumusta ka na? Nakatulog ka ba kagabi? Ayos ka na ba, anak? Hindi ako masyadong nakatulog, Dad. Natatakot ako na baka bumalik ang aswang. Hindi nga sana ako papasok dahil masakit ang ulo ko eh. Kaso may exam kami ngayon. Hindi pwedeng umabsent. Uminom naman ako ng gamot. Umuwi ka na lang ng maaga mamaya. Pagkatapos ng exam ninyo para makapagpahinga ka. O di bale, bibilhan na lamang kita ng pasalubong ko pag-uwi. Anong ginagawa rito ng babaeng yan? Kasabay na naman natin siyang kumain? Ayan ka na naman, Natalie. Pwede ba? Ang aga-aga? Dad naman! Talaga bang nananadya ang babaeng yan? Pagkatapos na nangyari kagabi, ayoko makita ang pagmumukha niya. Lalo na sa hapagkainan. Sir Ramon, Sir Anton, sa kusina na lang po ako kakain. Sasabay na lang po ako kay Manang Diday. Excuse po. Joya, sandali. Hayaan mo siyang umalis. Ang kapal na mukha. Hindi marunong lumugar. Natalie, Iha, hindi nakatulong si Joya. Tigilan mo nang ginagawa mong pamamahiya sa kanya. Nagulat ako sa sinabi ni Dad. Anong ibig niyang sabihin na hindi nakatulong ang babaeng yun? Bakit? Inampun mo na rin ba siya? Ang kapal na mukha. Nagpunta rito sa Maynila para maging katulong. Pero ang sarap ng buhay. Pinag-aaral mo na. May special treatment pa sa bahay na to. Aba, siya nang pinagpala. Kahit kailan. Napaka-selfish mo, Natalie. Hoy, bumalik ka rito, Anton. Isa ka pa. Nabilog na rin ang babae niya ng ulo mo. Natalie, Iha, pwede bang bigyan mo si Joya ng chance? Wala akong nakikitang masama sa kanya. Mabait siya. Ikaw lang ang hindi nakakakita kasi inilalayo mo ang sarili mo sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero magaan ang loob ko sa kanya. Para ko na rin siyang anak tulad ninyo ng Kuya Anton mo. Nakikiusap ako sa iyo, Natalie. Give her a chance. Gawin mo ito para sa akin, Iha. Napabuntong hininga na lang ako. Kahit labag sa loob ko, hindi ko matanggihan si Dad. Baka sumama ang loob niya sa akin pag tumanggi ako. At ayoko mangyari yun. Kaya kahit kunwari na lang, tumango na lang ako sa kanya. Isang gabi nalaman ko kay Manang Diday na may trangkaso si Joya, kaya hindi siya pumasok sa klase. Sisilipin ko sana ang babaeng yun sa bago niyang kwarto na binigay sa kanya ni Dad kung totoo nga na may sakit siya. Baka kasi nagsasakit-sakitan lang para magpaawa. Promoted na talaga ang gaga. Dahil hindi na siya natutulog sa kwarto ng mga kasambahay, kundi may sarili na siyang kwarto. Pagbukas ko ng pinto, naabutan ko rin si Joya kasama si Anton. Salamat po sa pagbisita sa akin, Sir Anton. Tsaka salamat din sa mga binigay mo sa akin. Sana hindi ka na nag-abala pa. Kainin mo yung mga prutas na binili ko para sa'yo, ha? Para lumakas ka. Nang malaman ko kay Manang na may sakit ka, sobrang nag-alala ako sa'yo. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin, sir. Hindi niyo naman ho ako kaano-ano eh. Tsaka, kahit hindi na po ako katulong dito, amo ko pa rin kayo. Joya, hindi ko matiis na hindi mag-alala dahil Dahil ano, sir? Dahil gusto kita, Joya. Mahal na yata kita. Sir? What? May gusto siya sa babae yun? Nagulat ka ba? Pasensya na pero bigla ko nalang naramdaman eh. Hindi ko lang sinasabi. At hindi lang ako nagpapahalata. Lalo na sa harap ni Dad at Natalie. Ang totoo, gusto talaga kita. Habang nakikilala kita, hindi ka lang maganda at masipag. Napakabait mo rin kaya siguro madaling mahulog ang puso ko sa'yo. Pero sir, mahirap lang ako. Hindi ako mayamang katulad nyo. Hindi pa ako tapos sa pag-aaral at wala pa ako anumang maipagmamalaki. Tsaka,
Paano si Sir Ramon at si Ma'am Natalie kapag nalaman nilang may pagtangi ka sa akin? Ano na lang sasabihin nila? Lalo na si Ma'am Natalie na abot hanggang langit ang galit sa akin? Siguradong maiintindihan ako ni Dad. Mabait siya at malawak ang pangunawa. Kaya wala tayong magiging problema sa kanya. Si Natalie naman, wala siyang magagawa. Kaya huwag mo na siyang intindihin. Nakita ko pa na hinawakan ni Anton ang mga kamay ni Joya at hinalikan yun. Mukhang masayang masaya ang gaga dahil nagustuhan siya ni Anton. Nakahanap na naman siya ng pagkakataon para mas lalo pang mapalapit sa pamilya namin. Napaka-ambisyosa! Gustong-gusto ko nang lumabas sa pinagtataguan ko at kumprontahin silang dalawa. Gusto ko rin sanang sabunutan at kaladkarin palabas ng bahay ang busit na Joya na yan. Ngunit naisip ko na napaka-cheap ng gagawin ko kung basta na lang ako susugod at makikipag-away. Kaya nag-isip ako ng mas magandang ganti para sa kanya. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako papayag na sa kanya mapunta si Anton, Madam Venus. Anong meron, Natalie? Bakit parang ang saya-saya mo? Guess what? Nakakuha ko ng 1 sa 3 exams ko. Puro major subjects yon. Kaya eto, nagsa-celebrate ako. Lika, samahan mo akong uminom. Congratulations! Sa ating dalawa, alam ko naman na ikaw ang mas matalino. Alam na ba ni Dad ang tungkol dyan? Sigurado matutuwa yun. Mamaya sasabihin ko kay Dad pagdating niya. Ngayon, samahan mo muna ako mag-celebrate. Cheers! Alright! Cheers! Ang hindi alam ni Anton, nilagyan ko ng pampatulog ang alak sa basong iniabot ko sa kanya. Isang baso pa lang ang naiinom niya nang makita ko nang nahihilo siya at nawala ng malay. Tiniyak ko muna na abala ang mga kasambahay, pati na rin si Joya para walang makakita sa amin. Inalalayan ko ang walang malay na si Anton papasok sa kwarto at isinakatuparan ko ang bala ko. Inihiga ko siya sa kama at hinubaran ng damit. Naghubad din ako at humiga sa tabi niya na para bang may nangyari sa amin. Hindi ko na namalayan na nakatulog na rin ako. Kinaumagahan, Diyos ko! Anong ginawa niyong dalawa? Ano ba, Manang? Bakit? Shit! Anong nangyari? Bakit ako nandito? Natalie, anong ibig sabihin nito? Anong nangyayari rito? Bakit Anong ibig sabihin nito, Anton? Natalie? Pumasok po ako sa kwarto ni Ma'am Natalie para kunin ang mga lalabhan sana. Pero nagulat na lang po ako, sir, nang makita ko silang magkatabi sa kama at walang saplot. Dad, wala akong alam dito. Ang natatandaan ko lang sinamahan kong uminom kagabi si Natalie. Dahil mataas daw ang nakuha niyang grade sa exams. Pagkatapos nun, wala na akong maalala. Hindi ko nga alam kung paano ako napunta rito eh. Natalie, sabihin mo nga sa akin. May inilagay ka sa ininom kong alak kagabi, no? Ano naman ang ilalagay ko sa alak, Anton? Sa palagay mo, nilagyan ko yun ng papatulog tapos inakit kita para may mangyari sa atin? Ano ako na babaliw? Kapatid ang tingin ko sa'yo. Hindi ko yun magagawa. Ang totoo, wala rin ako matandaan sa nangyari. Pagising ko, eto na. Magkatabi na tayo sa kama at wala na rin ako suot na damit. Ikaw nga ang dapat kong pagbintangan. Baka ikaw ang naglagay ng pampatulog sa alak ko. At ako pang babaliktarin mo? Sino pa sa ating dalawang nagpainom ng alak, hindi ba't ikaw? Dad, hindi ko to ginusto. Wala akong kasalanan, wala akong matandaan sa nangyari. Di nagtagal dumating na ang taong gusto kong makakita ng tagpo naming yon. Si Joya. Nang sumilip siya sa kwarto para tignan ko ano nangyayari, gulat na gulat siya nang makita kami ni Anton na magkasama sa kama. Nakumot lang ang nakatakip sa aming hubad na katawan. Palihim akong napangiti nang makita ko sa mukha niya ang labis na gulat at kalungkutan. Napansin ko rin ang pagdaloy ng luha niya na agad niyang pinahid upang walang ibang makakita. Doon pa lang, nakaganti na ako sa kanya. Dahil sa nangyaring ito, kailangan mong panagutan ang ginawa mo kay Natalie, Anton. Kailangan mo siyang pakasalan. Hindi, Dad. Hindi ko siya pwedeng pakasalan dahil kapatid ko siya. Pwede, Anton. Dahil hindi naman kayo magkadugo.
At hindi ko kayo legally adopted. Hindi ako papayag na hindi kayo maikasal. May nangyari sa inyong dalawa. Kaya kailangan mong maharapin ang responsibilidad mo at itama ang sitwasyon. Hindi mo pwedeng talikuran si Natalie sa pagkakamaling ito. Pero Dad, hindi ko nga alam kung totoong may nangyari sa amin. Kaya bakit ko siya pakakasalan? At isa pa, Dad, may... Kung walang nangyari sa inyo, bakit kayo parehong nakahubad at magkatabi sa kama? Hindi ako ipinanganak kahapon at bilang babae. Kahihiyan ni Natalie ang nakasalalay dito. Nagkamali ka. Kaya kailangang ituwid mo ito. Magpakalalaki ka. Panindigan mo ang pagkakamali mo. Yun lang ang paraan, iho. Wala nang iba. Sa ganitong sitwasyon, wala na tayo magagawa kundi isipin ang kalagayan ng babae. Pero Dad, sisirain mong buhay ko. Kapag hindi mo pinakasalan si Natalie, sisirain nating dalawa ang buhay niya. Kaya sa ayaw man o sa gusto mo, papakasalan mo si Natalie. Sa sinabing yun ni Dad, isang malalim na buntong hininga na lang ang pinakawalan ni Anton at bahagyang naiyak. Nang tingnan ko naman si Joya ay nakatayo pa rin sa labas ng pinto ng kwarto ko. Nakita kong umiiyak na rin siya dahil naudlot ang happily ever after na pinapangarap niya kasama si Anton. Siguradong marami ang magagalit sa akin, Madam Venus. Ngunit masaya ako sa mga oras na yon. Ramdam na ramdam ko ang tagumpay na ako ang nanalo at natalo si Joya. Sa akin ikakasal si Anton at wala nang iba. Nasunod ang utos ni Dad. Natuloy ang kasal namin ni Anton at pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang babae sa mundo dahil lahat sila ay napaikot ko. Kinagabihan, honeymoon sana namin ni Anton ngunit Saan ka pupunta, Anton? Gabi na. Honeymoon natin ngayon, diba? Bakit ka aalis? Pag honeymoon ka mag-isa mo, Bumalik ka rito, Anton! Hindi mo ko pwedeng iwan sa unang gabi ng kasal natin! Anton! Bumalik ka! nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Hinabol ko siya hanggang sa labas ng bahay ngunit mabilis niyang pinaharurot ang kotse niya. Mabuti na lang at tulog na ang mga tao kaya walang ibang nakakita na iniwan ako ng asawa ko sa gabi ng honeymoon namin. Inis na inis ako, Madam Venus. Gusto kong magwala at basagin ako anumang nadampot ko. Pero baka magising si Dad, ang mga kasambahay at lalo na si Joya. Ayokong makita niya na ang unang gabi pa lang may problema na kami ni Anton. Ayokong pagtawanan niya ako sa isip niya. Pagbalik ko sa kwarto, may narinig akong kumakaluskos mula sa balkonahe. Ano yan? Doon ang gagaling ang tunog sa labas. Kinilabutan ako. Naisip ko agad ang aswang na nagpakita sa akin. Baka bumalik ito kaya naging alerto ako. Kinuha ko ang buntot pagi na binigay sa akin ni Manang Diday. Pangontra daw yun sa aswang. Nakasabit yun sa ulo na ng kama ko. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa balkonahe at mas lalo pang lumakas ang kaluskos. Pagdating doon, laking gulat ko nang makita ang isang patay na pusa sa ibabaw ng mesa. Halos maduwal ako. Bukod sa wakwak ang tiyan nito, tila nawala na ang mga laman loob at naliligo pa sa sarili nitong dugo. Diyos ko! Sino naglagay niyan dito? Napaatras ako sa takot. Ngunit maya-maya ay may naramdaman akong matutulis na kuko na humahawak sa balikat ko. Paglingon ko sa likuran, halos sumabog ang dibdib ko nang makita ko ang aswang na nagtangkang umatake sa akin. Nalilisik ang mga mata nito at inilabas pa ang mahaba nitong dila na dumampi sa leeg ko. Lubayan mo ako, aswang! Lubayan mo ako, Joya! Alam kong ikaw yan! Tigilan mo ako! Ihahampas ko siya ang buntot pagi na ito kapag hindi ka umalis! Ngunit hindi natinag ang aswang nang marinig nito ang pangalang Joya. Bigla itong humalakak ng malakas na para bang nang aasar. Alam kong ikaw yan, Joya! Hayop ka! Aswang ka! Kahit takutin mo ako, wala kang magagawa. Akin na si Anton! Kasal na kami! Tinangka kong ihampas sa kanya ang hawak kong buntot pagi, ngunit mabilis niya itong naiwasan. Pagkatapos, bigla niya akong sinunggaban at sinakal sa leeg. Halatang galit na galit siya sa sinabi ko, Madam Venus.
Sa sobrang bilis ng kanyang kilos, nabitawan ko ang hawak na buntot pagi. Bitiwan mo ako! Dad! Anton! Mas lalo akong kinabahan ng dahan-dahan niyang kinayod na matutulis niyang kuko ang tiyan ko. Para bang may gusto siyang dukutin mula sa loob. Napaiyak na lang ako nang dinidiinan na niya ang pagkayod ng kuko mula sa tiyan ko, pataas sa dibdib ko, sa may puso. Ayop ka! Demonyo! Pilit akong kumakawala ngunit malakas ang aswang. Akala ko katapusan ko na nang may magbukas na pinto. At laking gulat naman namin nang makita namin si Dad. Nagulat na gulat ring makitang nakakubabaw sa akin ang aswang. Walang hiya kang aswang ka! Layuan mo ang anak ko! Dad! Tulungan mo ako! Inaatake ako ni Joya! Si Joya ang aswang, Dad! Nakita ni Dad ang buntot pagi na nasa sahig at dali-dali niya itong pinulot. Pagkatapos pinaghahampas niya ang aswang. Napahiyaw ito ng malakas sa lakas ng paghampas ni Dad sa kanya ng buntot pagi. Tigilan mo ang anak ko, hayop ka! Papatayin kita gamit ang buntot pagi na ito! Ngunit sadyang malakas talaga ang aswang. Mabilis itong nakabawi at buong lakas na sinipa sa tiyan si Dad. Kaya napaupo siya sa sahig. Nagmamadaling tumakas ang aswang. Dumaan ito sa balkonahe at sa isang iglap ay nakalundag palabas. Agad kong niyakap si Dad at pinatahan habang umiiyak. Wala na siya, anak. Umalis na ang aswang. Tumakas na siya. Tanay. You're safe now. Muntik na niya ako patayin, Dad. Mabuti na lang at naisipan kong i-check kayong mag-asawa sa kwarto ninyo. Hindi ko akalain na babalik pa ang aswang. Paano kaya nakalusot sa mga gwardyang demonyong yun? Naglagay na rin ng mga pangontra na asin, bawang at kalamansi si Manang Diday sa paligid. Pero nakapasok pa rin siya. Mabuti na lang at dumating ka, Dad. Kundi napatay na ako ng Joyang yon. Si Joya ang aswang, Dad. Naglagay pa siya ng patay na pusa sa mesa ng balkonahe. Nakakadiri. Anong kalokohan na naman yan, Natalie? Nambibintang ka na naman. Hindi aswang si Joya. Saan pa nanggagaling ang haka-haka mong yan? Dad, maniwala ka sa akin. Siya yung aswang. Tinawanan pa nga niya ako kanina nang sabihin kong siya ang aswang, Dad. Please. Please, Dad, palayasin mo ng Joya na yun. Papanganib siya. Papatayin niya ako. Kung aswang nga siya, bakit ikaw lang ang gusto niyang patayin? Bakit hindi niya ako inaatake? At pati na rin si Anton, si Manang Diday, at ang iba pa. Bakit tanging ikaw lang ang pinupunterian niya? Sabihin mo nga sa akin, anak. May kasalanan ka ba sa aswang na yun? Ha? Wala, Dad. Ano naman ang kasalanan ko sa kanya? Hindi ko nga siya kilala eh. Ay, nako. Basta, paimbestigan mo yung si Joya na yan, Dad. Sigurado ako na may inililihim ang babaeng yan. Mula nang dumating siya rito, palagi na akong ginugulo ng aswang. Kapag hindi mo yung ginawa, parang hinayaan mo na rin ako mapatay ng aswang na yun, Dad. Alright, sige na. Matigil ka lamang, bata ka. Pero kapag napatunayan ko na walang ginagawang masama si Joya, titigilan mo na siya. Nagkakaintindihan tayo, Iya. Call. Pero kapag napatunayan mo siya na nga ang aswang, Dad, palayasin mo siya rito sa bahay. Ayoko na makita ang pagmumukha niya rito. Pero teka, nasan nga pala si Anton? Gabi na. Nasaan? Lumabas siya, Dad. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Hindi ka niya dapat iniwang mag-isa. Mag-asawa na kayo. Dapat ay palagi siyang nasa tabi mo. Lalo na't may gumagalang aswang. Dapat ay pinuprotektahan ka rin niya. Hindi sa lahat ng oras ay nandito ako. Kakausapin kong asawa mong yan. At sa tingin ko, dapat ay bumukod na kayong mag-asawa. Ako nang bahala sa lilipatan ninyo para hindi ka na balikan ng aswang. Kinaumagahan, sinermo na ni Dad si Anton tungkol sa pag-alis nito noong nakaraang gabi. Nalaman niya na nagbalik na naman ang aswang at inatake ako nito.
Doon lamang siya natauhan nang muntik na ako mapahamak dahil sa pag-iwan niya sa akin. Kahit humingi siya ng tawad, pakiramdam ko napilitan lamang siya. Inusisa rin ni Dad kung anong ginagawa ni Joya ng gabing umatake ang aswang. Ayon sa Gaga, tulog na raw siya at wala siyang narinig na anumang ingay. Gustong gusto ko siyang awayin at kumprontahin sa mga sandaling yon, ngunit wala naman akong pruweba. Tungkol naman sa napag-usapan namin ni Dad na paiimbestigahan si Joya. Sigurado akong hindi niya yun gagawin, Madam Venus. Sinabi lang niya yun sa akin para tumigil na ako. Kilala ko si Dad. Masyado siyang mapagtiwala sa mga tao. Sobrang bait niya, lalo na kay Joya, kaya hindi na ako umaasa na tutuparin niya yun. Samantala natuloy ang pagbukod namin ni Anton ng tirahan bilang mag-asawa. Sa isip ko, sana sa paglipat namin hindi na ako masundan ng aswang. Okay naman pala tong bahay na ibinigay ni Dad para sa atin. Malaki at maayos. Yun nga lang, hindi na niya tayo binigyan ng katulong. Dahil kaya na rin naman natin. Sa akin, ayos lang. Basta magkasama tayo. Anton, anong plano mo? Maghahanap ka ba ng trabaho? Nakakahiya naman kay Dad kung pati kuryente at pagkain natin sa kanya pa natin iaasa. Ewan ko, hindi ko pa alam. O, tatapusin mo muna ang pag-aaral mo. Ako kasi, pagsasabayin ko ang pag-aaral at pagtatrabaho sa kumpanya ni Dad. Pero hindi sasapat yun para sa atin. Kung gusto mo, ganun na rin ang gawin mo. Para makatulong ka rin sa mga gastusin natin. Kung gusto mo magtrabaho, bahala ka sa buhay mo. Bahala rin ako sa buhay ko. Anton, alam ko naman kung bakit ganyan ang trato mo sa akin eh. Gumaganti ka dahil sa nangyari sa atin. Dahil pilit kang ipinakasal sa akin ni Dad. Pero sana naman, kahit hindi mo na ako respeto bilang asawa mo, respeto mo na lang ako bilang tao. Respeto? Bakit kita ire-respeto? Ako ba nirespeto mong damdamin ko? Hindi, di ba? Kaya wag mo akong pagsabihan tungkol sa respeto. Dahil ikaw mismo hindi mo alam ang ibig sabihin nun. Anton! Bumalik ka rito! Anton! Mula nang ikasal kami, walang araw na hindi mainit ang ulo sa akin ni Anton. Kapag seryoso ko siyang kinakausap, pasigaw o pabalang ang mga sagot niya sa akin. At kung minsan hindi niya ako pinapansin. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon namin nang umalis kami sa poder ni Dad. Di na nga ako nasundan ng aswang sa bago naming bahay. Ngunit wala namang kasing lamig ang pagtrato sa akin ng sarili kong asawa. Ang hindi ko alam, lihim pala siyang nakikipagkita kay Joya, ang babaeng tunay niyang iniibig. Patawarin mo ako sa lahat ng nangyari, Joya. Hindi ko alam kung paano nangyari yung sa amin ni Natalie. Hindi ko kagustuhan yon. Kagagawan niyang lahat. Wala akong nagawa. Naging mahina ako. Hindi kita naipaglaban. Kalimutan na natin yun. Tapos na yun, Anton. Tama lang ang ginawa mong pagpapakasal kay Natalie. Pagdating ko pa lang sa inyo, halata ko na gusto ka niya. Mahal ka niya, Anton. Pero ikaw ang mahal ko, Joya. Hanggang ngayon, hindi pa rin kita makalimutan. Huwag, Anton. May asawa ka na, hindi ito tama. Kalimutan mo na ako. Mahal na mahal ka ni Natalie. Bakit hindi mo siya subukang mahalin? Joya, mahirap gawin. Lalo na at ikaw pa rin ang nasa puso't isipan ko. Ikaw ang gusto ko. Malaki yung utang na loob ko kay Sir Ramon. Ayokong ako makasira sa relasyon niyo ni Natalie. Pareho kayo mahalaga sa kanya. Kaya kung may pagtingin ka sa akin, patayin mo na yan, Anton. Alang-alang sama mo. Pasensya na. Pero hindi ko magagawa yon. Wala na akong ibang babaeng iibigin ng ganito kundi ikaw, Joya. Para mo na rin akong pinatay kapag kinalimutan kita. Napakaswerte talaga ni Joya. Asawa ko na nga si Anton, ngunit siya pa rin ang laman ng puso at isip niya. Hindi lang si Anton. Mula nang lumipat kami ng bahay, mas lalong napalapit si Joya kay Dad na humantong sa... Ano po? Gusto niyo po ba akong ampunin, sir? Bakit Nia? May problema ba? Di ba sabi mo sa akin, wala ka namang tunay na magulang?
At ang kasambahay lang na nagpalaki sa iyo ang kasama mo sa buhay. Kaya wala namang masama sa gusto kong mangyari. Hindi ka naman niya legal na inampon, di ba? Gusto ko makausap ang nagpalaki sa iyo at sasabihin ko sa kanya na gusto kitang ampunin para maging legal ang lahat. Ganon din sana ang gagawin ko kina Natalie at Anton. Pero kasal na sila. Pero hindi ko pa po nakakausap si Nay Hermie mula nung nagpunta ako rito sa Manila. Sinusubukan ko po siyang sulatan pero di naman mo siya sumasagot. Sinubukan ko na rin pong tawagan at chat gamit ang cellphone ni Manang Diday. Pero hindi rin po niya sinasagot. Baka nga po malaking galit niya sa akin sa pag-alis ko. Kaya ayaw niya akong kausapin. Ganon ba? Tutulungan kita na makausap siya. Gagawa ako ng paraan. Ako ang tatawag sa kanya o ipapahanap ko siya sa probinsya kung saan kayo nakatira. Kung gusto niya, dito na rin siya maaaring tumira sa bahay para makasama kanya. Bibigyan ko rin siya ng trabaho rito sa bahay. Gagawin ko ang lahat upang matuloy ang pag-ampun ko sa iyo, Iya. Talaga po? Pero bakit niya po ito ginagawa? Bakit gusto niya akong ampunin? Ang totoo, hindi ko rin alam, Iya. Ang gaan-gaan kasi ng loob ko sa iyo. Parang anak na rin ang turing ko sa iyo. Basta, hindi ko maipaliwanag kung bakit gusto kitang maging totoong anak. Tulad ni Natalie at Anton, siguro dahil sa napakabait mong bata, kaya ang gaan ng pakiramdam ko sa iyo. Salamat po, sir. From now on, wag mo na akong tawaging sir. Dad na lang din ang itawag mo sa akin, Iya. Maaari ba? Nakakayaman po, pero sige po, sir. Dad? Very good, Iya. Nag-aapoy ang damdamin ko sa galit nang malaman ko ang balak ni Dad sa babaeng yun. Sinabi sa akin ni Anton ang plano ni Dad na ampunin si Joya. Parang gusto kong sumabog sa mga sandaling yun, Madam Venus. Para bang inuulan siya ng swerte, habang ako naman nagdurusa sa piling ni Anton. Hindi pwede yun! Dali-dali akong pumunta sa bahay ni Dad at kinumpronta siya. Dad, ano itong nalaman ko na aampunin mo raw ang babaeng yun? Nababaliw ka na ba, Dad? Hindi mo nga alam kung saan siya nanggaling eh. Malakas ang kutob ko na siya ang aswang. Pero hindi mo naman tinupad ang sinabi mong paiimbestigahan mo siya. Bakit ganun ka nalang kakampante sa kanya, ha? Bakit sa amin, Anton? Hindi mo kami legal na inampon. Pero sa kanya, gagawin mo? It's unfair! Gagawin ko rin naman sa inyo ni Anton yun. Kaso di ba nagpakasal kayong dalawa? At saka wala akong nakikitang masama kung bakit hindi ko pwedeng ampunin si Joya. Anak na rin ang turing ko sa kanya. Tulad ninyo ni Anton. Kaya walang masama sa plano kong gawin. Wala kang nakikitang masama dahil binabaliwala mo. Dad, magaling umarte ang babaeng yun. Kaya nga nabilog niya ang ulo niyong dalawa ni Anton, di ba? Ang sabihin mo, ambisyosa ang babaeng yun. Kaya nagpunta siya rito sa Manila para maghanap ng taong huhututan ng pera para makaahon sa hirap. Natalie, hindi ganyan si Joya. Mula nang tumuntong siya sa bahay natin, wala na siyang ibang ginawa kundi ang pagsilbihan tayo at maging mabuti sa atin. Kahit kailan, hindi kanya pinatulad sa lahat ng pang-iinsulto at pambibintang mo sa kanya. Kasi, napaka-plastic nga niya. Kung kayo ni Anton nabibilog niya ang ulo, ako hindi niya ako mauuto. Bakit hindi mo tularan si Joya natin? Maging mabait ka. Maging mapagbigay. Matuto kang umintindi. Alam mo kung bakit ayaw kang mahalin ni Anton? Yon ay dahil masama ang ugali mo. Madamot ka at hindi marunong magbigay. Isipin mo ang mga sinabi ko, Ian. Kung gusto mong mahalin ka ni Anton, pabalik. Masakit pero totoo. Sinampal ako ni Dad ng katotohanan, Madam Venus. Totoo naman ang lahat ng sinabi niya. Ngunit dahil galit ako,
Nanatili akong matigas. Tinalikuran ko siya at padabog na lumabas ng kanyang kwarto. Palabas na sana ako ng bahay nang makita ko si Joya na nag-aayos ng mga halaman sa garden. Nilapitan ko siya at kinumpronta. Hoy babae, ang kapal din ng mukha mo, no? Pinatira ka na nga rito ni Dad. Tinulungan ka pa niya sa pag-aaral mo. Pinahinto sa pagiging katulong? At ngayon, aampunin ka pa niya? Aba, masyado mong pinapakita ang galing mo bilang gold digger, ah. Ano bang ibig mong sabihin, Natalie? Anong gold digger? Kahit kailan wala akong hinihingi na kahit ano sa dad mo. Sinusuklian ko lang ng kabutihan ng lahat ng kabaitan at pagtitiwala ni Sir Ramon sa akin. Hindi ko kasalanan na gusto niya akong ampunin. Hindi ka ba nagsasawa sa pang-aaway at pambibintang sa akin ng kung ano-ano, Natalie? Bakit kasi hindi na lang tayo maging magkaibigan? Ayoko na may kaaway. Kung si Dad at si Anton naluloko mo, pwes ibahin mo ako, bruha ka. Ginagawa mo ang lahat para sumiksik sa pamilya ko. Para kang linta. Ay, hindi lang pala linta. Isa ka ring anay na sumisira sa pamilya namin. Napakawalang hiya mo! Matagal na kitang pinagpapasensyahan. Punong-puno na ako sa kamalditaan at kasamaan mo. Hindi na ako papayag na insultuhin mo pa ako. Huwag na huwag ka magsasalita ng kontra sa akin dahil lalabanan kita. Hindi ako natatakot sa'yo at hindi ako magpapatalo sa'yo. Alam mo ba kung bakit hindi ka mahal ni Anton? Dahil hindi ka marunong magmahal. Palagi nasa isip mo kung ano makukuha mo, hindi kung anong may bibigay mo. Kaya ka inaaswang eh, dahil maitim yung budhi mo. Pagkasabi niya noon, naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid. Para may dumating na hindi ko nakita. Maya-maya, laking gulat ko nang makita ang aswang na nakatayo sa likod ni Joya. Nalilisik ang mga mata nito habang nakatiting sa akin. Ano sinasabi mo, Natalie? Hindi ako aswang! Anong nangyayari sa'yo? Aswang! May aswang! May aswang! Anong aswang? Uminahon ka nga! Walang aswang! Umaga-umaga pa eh. Paano magkakaroon ng aswang? Lumayo ka sa akin! Aswang ka! Huwag kang nilapit sa akin! Sa takot ko, nagtatakbo ako palabas ng gate. Nagtataka namang nakatingin si Joya sa akin sa inasta ko. Maging ang dalawang guard na nasa labas ay nagtatakang nakatingin din sa akin. Nang tuluyan ako makalabas, tamang-tama namang may dumaan na taxi, kaya dali-dali ko itong pinara upang makalayo sa lugar na yon. Hindi ko inaasahan na muling magpapakita sa akin ang aswang. Hindi man lang napansin ni Joya ang aswang na nasa likod niya. Ng mga oras na yon, gusto ko nang maniwala kay Dad na hindi nga aswang si Joya. Ngunit malakas pa rin ang kutob ko na may kinalaman siya sa aswang. O sabihin na natin kilala niya ito. O baka naman dalawa silang aswang. Pagbalik ko sa bahay namin ni Anton, naabutan ko siyang umiinom ng alak at lasing na. Abilin-bilinan ng lola. Huwag nang uminom ng serbesa. Ito'y hindi inuming pambata. Mag-soft drinks ka na lang muna. Anton, maaga pa. Umiinom ka na agad? Tapos lasing ka pa. Itigil mo na yan. Mukhang marami ka nang nainom. Tama na yan. Pwede ba? Mo kong pakialaman. Inom ako kung kailan ko gusto. Ulis ka nga sa harapan ko. Baka hindi kita matansya eh. Anton, hanggang kailan mo ba gagawin sa akin to? Hindi ka ba pwedeng makausap ng maayos? Kahit ngayon lang? Muntik na nga akong atakihin ng aswang sa bahay ni Dad eh. Tapos ganito pa ang daratnan ko. Anton, huwag mo naman ako pasakitan ng ganito. Aswang? Nagpakita na naman sa'yo yung aswang na sinasabi mo. Buti nga sa'yo. Bakit kasi hindi ka pa nilalapan ng aswang para wala na akong problema? Doon na ako bumigay, Madam Venus. Hindi ko na napigilan ang pagdaloy ng luha ng harapang sabihin sa akin ni Anton na gusto niya akong malapa ng aswang para mawala na ako sa buhay niya. Ganyan ba kalaki ang galit mo sa akin, Anton? Para gustuhin mo na akong mawala?
Hindi mo ba ako pwedeng mahalin kahit kaunti lang? Bata pa lang tayo, may pagtingin na ako sa'yo. Ayoko may kaagaw sa'yo. Kaya ako ginawa ang lahat para maging akin ka lang. Dahil mahal na mahal kita, Anton. Anong klaseng pagmamahal yun kung ito ang kapalit? Pinilit mong sarili mo sa akin. Ngayon sira na ako. Sira na ang buhay ko dahil sa'yo. Pakiusap, huwag mo na akong sumpatan. Pinagbabayaran ko lang lahat ng nagawa ko. Ginagawa ko ang lahat para maging mabuting asawa sa'yo. Maawa ka, Anton. Mahalin mo naman ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pasensya na. Pero hindi ko magagawa. Hindi kita mahal. Si Joy ang mahal ko. Kaya kahit lumuha ka man ng bato, hindi kita mamahalin. Alas 11 na ng gabi. Hinihintay ko ang pagdating niya. Baka susuray-suray na siya pag uwi niya dahil sa kalasingan. Naisip kong magbasa ng libro habang nag-aantay sa kwarto. Maya-maya may narinig akong kalabog mula sa ibaba sa may sala. Anong ingay yun? Baka dumating na si Anton. Ipag-aanda ko siya ng pagkain. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Ngunit pagdating ko sa sala, laking gulat ko nang makita ang aswang na nakapasok sa bahay namin. Nanindig ang mga balahibo ko nang makita ko na naman ang kanyang nakakatakot na itsura na parang demonyo. Ikaw na naman! Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ang mas ikinagulat ko ay nang bigla itong magsalita. Noon ko lang narinig ang boses niya. Ang akala mo siguro, kapag lumipat ka ng bahay, titigilan kita. Talagang inalam ko kung saan kayo nakatira ng asawa mo para hanggang dito ay masundan kita. Sino ka ba talaga? Anong pakay mo sa akin? Masyado kang mayabang at makasarili. Sa sobrang sama ng ugali mo, may mga tao ka nang naaapakan. Hindi ka na nakontento sa kung ano meron ka. At nagagawa mo pang sirain ang buhay ng mga tao sa paligid mo. At ano bang pakialam mo sa akin? Kung hindi ikaw si Joya, sino ka? Nakita kita na nasa likuran niya. May kinalaman ka ba sa kanya? Bakit ganun na lang ang galit at inggit mo kay Joya? Hindi ba't matalino ka rin? Paborito ka ng ama mo. At nasa iyo na ang lahat na para sana sa totoo niyang anak. Pero hindi ka pa rin nakontento. Nagagawa mo pang insultuhin at pagbintangan si Joya ng kung ano-ano. O baka naman naiinggit ka sa kanya dahil mas maganda siya kesa sa'yo? Hindi mo matanggap na ang dating kasambahay niyo ay ang tunay na pinakamamahal ng asawa mo. At gusto rin siyang ampunin ng iyong ama, hindi ba? Natatakot kang maagawan. Natatakot kang mapunta ang lahat ng atensyon ni Don Ramon sa kanya. At ikaw, mawawala ka na sa eksena. Hindi ka na ang paborito. Si Joya na ang paborito! Tumigil ka! Bakit ganyan na lang ko ipagtanggol mo si Joya? Sabi na may kinalaman ka sa kanya! At anong gagawin mo? Magsusumbong ka? Kanino? Sa ama mo? Sa asawa mo? Hindi ba? Hindi ka nga pinapansin ng asawa mo na pinikot mo lang? Sinong maniniwala sa'yo? Walang maniniwala sa'yo, Natalie. Dahil wala nang nagmamahal sa'yo. Hindi totoo yan! Akala ko ni Dad! Mamahalin din ako ni Anton! Hindi totoo yan! Nagulat na lang ako nang bigla niya akong sunggaban at sinakal sa leeg. Nararamdaman ko ang pagdampi ng matutulis niyang kuko sa leeg ko. Itawan mo ako! Nararamdaman mo na ba ang kamatayan mo, Natalie? Pero hindi ko ibibigay agad yun sa'yo. Mas gusto ko munang maghilap ka bago kita ihatid sa kamatayan mo! Tulong! Tulungan niyo ako!
Nasa ganun kaming tagpo nang marinig kong pumukas ang pinto sa sala. Pumasok si Anton at nakita niyang nakakubabaw sa akin ng aswang at sinasakal ako. Tila nawala ang kalasingan niya nang makita ang halimaw. Dali-dali siyang nagpunta sa kusina. Kumuha ng kutsilyo at mabilis na sinaksak sa likod ang aswang. Lapastangan! Anton! Pamatayin ako ng aswang! Umalis ka rito, demonyo ka! Sinundan mo pa talaga kami rito? Ano ba kailangan mo? Hindi mo ako kalaban, lalaki. Tinutulungan pa nga kita eh. Kapag nawala sa landas mo ang babaeng yan, maaari mo nang balikan ang babaeng tunay mong minamahal. Ayaw mo ba nun? Anton, huwag ka maniwala sa kanya. Huwag mo siyang pakinggan. Nakikiusap ako sa'yo. Siyang kalaban. Siyang nanggugulo sa atin. Ano, lalaki? Hayaan mo nang patayin ko ang babaeng to para makawala ka na sa kanya. Hindi mo naman siya mahal, hindi ba? Kaya hayaan mo na siyang mamatay. Manahimik ka! Anton, huwag mo siyang susundin. Huwag, Anton! Maawa ka! Huwag! Maya-maya nakita ko siyang umatras, Madam Venus. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas at pinabayaan ako manatili sa sala kasama ang aswang. Anton! Anong gagawin mo? Iiwan mo ako? Huwag, Anton! Papatayin niya ako! Nagmamakaawa ako sa'yo! Pinabayaan ka na ng asawa mo! Mas gusto ka niyang mawala sa landas niya dahil niloko mo lang naman siya, hindi ba? Kaya paano pa yan? Wala nang hahadlang sa pagpatay ko sa'yo! Anton! Huwag mo ako pabayaan dito, Anton! Nakikiusap ako! Tulungan mo ako! Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nakita ko na inilabas niya ang matutulis niyang pangil habang lumalabas sa bibig niya ang malapot na laway. Sumiksik na lang ako sa tabi at napapikit. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagdasal ako sa mga oras na yun. Nakiusap ako sa Diyos na tulungan ako at iligtas mula sa aswang. Hindi ko alam kung pagbibigyan niya ako dahil sa dami ng kasalanan ko. Hindi ako umaasa na tutulungan niya ako pero humingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Lord, please protect me from this evil. Drive away every spirit of darkness and cover me with your light. Save me and give me strength. Amen. Kahit magdasal ka, hindi epekto yan. Hindi ka na may pagtatanggol ng Diyos mo. Kung naging mabuti ka lang sana, hindi mo dadanasin ito. Napakasama mo kasi. Dapat lang sa'yo ang maghirap. Save me, Lord. Ilang hakbang na lang at maaabot na niya ako nang makarinig ako ng putok ng barel. Walang iya ka! Anton, nabaril ba siya sa balikat? Hindi pa ako nasisira ng ulo para sundin ang isang halimaw na gaya mo! Sinayang mo ang pagkakataon, lalaki! Pagsisisihan mo ang ginawa mong yan! Anton, tumanda ka siya! Nagmamadaling tumakas ang aswang. Muling nagpaputok ng baril si Anton, ngunit hindi na ito tumama sa aswang. Nakalabas na ito ng pinto at nang sundan ni Anton, hindi na niya ito nakita dahil mabilis na itong nawala sa dilim. Nakatakas ang aswang. Ayos ka lang ba? Salamat, Anton. Oo, ayos lang ako. Muntik na niya akong patayin. Mabuti na lang at bumalik ka, Anton. Sinunod kong gusto niya. Ngunit ang hindi niya alam, ginamit ko ang pagkakataong yun para kunin sa kwarto ang lisensyadong baril na ibinigay sa akin ni Dad. Na pwede natin gamitin kapag ginulo tayo ng aswang. Bakit mo ako iniligtas? Pagkakataon na yun para mawala na ako sa buhay mo. Para maituloy mo na kung ano man ang naudlot sa inyo ni Joya. Oo, galit ako sa'yo. Pero hindi ko hahayaan na mapahama ka. Dahil kapatid pa rin ang turing ko sa'yo. Sa kabila ng mga kasalanan mo sa akin. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung may ginawa sa'yo ang aswang na yon. Siguradong ikalulungkot ni Dad kung may mangyaring masama sa'yo. Hindi mo pa rin pala ako matitiis. Buong akala ko,
Hinayaan mo na akong patayin ng aswang. Concern ka pa rin pala sa akin. Salamat ulit, Anton. Huwag mong isipin na ginawa ko yon. Dahil tinatanggap kong mahalin ka sa gusto mong paraan. Ginawa ko yon dahil kahit paano, ay meron pa rin tayong pinagsamahan. Pero kung may iniisip kang iba, imposible na yon. Mahal kita bilang kapatid, pero hindi bilang asawa. Alam ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Dahil hindi mo ako hinayaan na mapahamak. Sa puntong yon, napag-isip-isip ko na para bang ikalawang buhay ko na yun. Kung hindi ako iniligtas ni Anton, malamang napatay na ako ng aswang. Sa kabila ng lahat ng mga ginawa ko sa kanya, pinili pa rin niya akong iligtas dahil itinuturing niya pa rin akong kapatid. Isang gabi nagpunta ako sa bahay ni Dad upang kausapin siya. Ano? Makikipaghiwalay ka na kay Anton? Bakit iha? Napapagod na po ako, Dad. Ilang buwan na kaming kasal ni Anton. Pero napakalamig pa rin niya sa akin. Ginagawa ko ng lahat. Pagmamahal, pag-aalaga, at pag-aasikaso. Pero wala pa rin. Hindi ko na po kaya, Dad. Hirap na ako. Mas mabuti pang maghiwalay na lang kami. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Anton. Pagsasabihan ko siya. Hindi na po, Dad. Nakapagdesisyon na po ako. Ipinaalam ko lang po ito sa inyo para hindi na kayo magulat kapag nalaman nyo naghiwalay na kami. Ako po may kasalanan, Dad. Pinikot ko siya at pinilit kong mahalin niya ako sa paraang gusto ko. Hindi ko naisip na kahit kailan pala ay hindi niya ako kayang mahalin. Kaya palalayain ko na siya. Kahit masakit, kahit mahirap. Kung ganon, wala talagang nangyari sa inyo noon. Diyos ko, Natalie. Bakit mo ginawa yon? Hindi lamang ang sarili mong sinira mo, kundi pati na rin si Anton. Patawarin ka nawa ng Diyos, iha. Alam ko po, Dad. Kaya nga mula nang magpakasal kami ni Anton, pakiramdam ko ay araw-araw niya akong pinaparusahan. Deserve ko naman po yun. Nasira ko ang buhay niya dahil sa akin. Kaya gusto ko na uling mabuo yun. Mangyayari lang yan kapag naghiwalay na kami. I'm sorry po, Dad. Sa lahat ng ginawa ko. Pinagsisisihan ko ng lahat. Sana ay natuto ka na sa mga pagkakamali mo. Kung ano man ang desisyon mo, sige, susuportahan kita. Pero kailangan ko rin munang makausap si Anton. Pagod na raw siya at hirap na hirap. Kasalanan niya yun. Lahat ng nararanasan niya, kasalanan niya, Dad. Anton, inamin na sa akin ni Natalie ang lahat. Oo, may kasalanan siya. Pero nagawa lang niya yon dahil sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Nagsakripisyo rin naman siya mula nang ikasal kayo. Tiniis niya ang lahat ng pagpapahirap mo sa kanya. Alam kong mali ang ginawa niya. Pero masisisi mo ba ang taong nagmamahal? Nagsakripisyo rin ako, Dad. Kung tutusin, kasalanan mo rin to, Dad eh. Dahil pinilit mo akong pakasalan ng isang babae na hindi ko naman mahal. Naniwala ka sa kasinungalingan niya. At tungkol naman sa pagmamahal niya. Alam mo, Dad, kahit anong gawin niya, hindi ko kayang ibigay ang pagmamahal na hinihingi niya. Hindi ko rin nais na masaktan siya. Pero hindi ko rin kayang lokohin ang sarili ko. Patawarin mo ako, iho. Inaamin ko na may kasalanan din ako. Pinilit ko kayong magpakasal kahit hindi mo siya mahal. Gusto ko lang na matutunan mong igalang ang mga babae. Kahit humingi kayo ng tawad, Dad, siraan ang buhay ko. Dahil sa inyo ni Natalie, nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Si Joya. Siya ang mahal ko. At siyang gusto kong pakasalan.
Lubhang nagulat si Dad sa sinabi ni Anton. Hindi niya akalain na si Joya pala talaga ang tunay na mahal nito. Mahal mo si Joya? Opo, Dad. Mahal ko si Joya. Nung unang beses ko pa lang siyang makilala, nabighani na ako sa kanyang kagandahan. At lalo akong naakit sa kanya nang makilala ko ang tunay niyang pagkatao na isang mabuting babae. Siyang gusto ko, hindi si Natalie. Lahat ng magandang katangian ng isang babae ay nasa kanya na. Maganda na, matalino na, at mabait pa. Kaya hindi ko maiwasang mas lalo pang mapamahal sa kanya. Alam ko rin na may pagtingin siya sa akin. Ngunit hindi natuloy ang balak kong ligawan siya. Dahil sa kasinungalingan ni Natalie. At dahil pumayag kayo na maikasal kami. Sinira niyong kaligayahan ko. I'm so sorry, anak. Hindi ko alam na si Joya pala ang mahal mo. Kung sinabi mo sa akin noon, hindi na sana kita pinilit na pakasalan si Natalie. Patawarin mo ako. Hindi ko alam, iho. Pero kung ano man ang ginawa ko yun dahil mahal kita, anak. Gusto kong maging matinukang lalaki. Pinapalaya ka na ni Natalie, iho. Gusto ninyang makipaghiwalay sa iyo para muli mong buuin ang nasira mong buhay. Kung ano man ang desisyon ninyo, susuportahan ko. Mahal ko kayo, mga anak. Kahit hindi ko kayo kadugo, sa puso ko, mga anak ko kayo. Hangad ko ang anumang makapagpapaligaya sa inyo. Mag-usap kayo ni Natalie at ayusin ninyo ng maayos ang tungkol sa inyong paghihiwalay. Salamat, Dad. Salamat. Nagkausap kami ng maayos ni Anton. Sinabi ko sa kanya na pinapalaya ko na siya. Humingi rin ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Muli ako nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas niya sa akin sa aswang. Humingi rin siya ng tawad sa lahat ng pagpapahirap na ginawa niya sa akin, Madam Venus. Hinihingi niya rin ng tawad na hindi niya ako magawang mahalin dahil iba ang mahal niya. Masakit man, na paulit-ulit ko naririnig na hindi niya ako mahal at iba ang gusto niya. Kailangan ko itong tanggapin. Nagkapatawaran kami at nakahanda ng kalimutan ng mga sama ng loob sa isa't isa. Inayos namin ang aming annulment at tuluyang naghiwalay. Napansin ko rin na mula nang maghiwalay kami ni Anton, di na muling nagpakita pa ang aswang. Dahil tapos na kami ni Anton, si Joya naman ang haharapin ko. Joya, maaari ba kitang makausap? Tungkol saan, Natalie? Wala na kami ni Anton. Naghiwalay na kami. Kahit kailan hindi niya ako minahal. Ikaw ang mahal niya, Joya. Noon hanggang ngayon. Ikaw ang pinakamamahal niya. Patawarin mo rin ako, Natalie. Kung alam ko lang noon pa na mahal mo na si Anton, hindi ko na sana siya binigyan ng pagkakataong mapalapit sa akin. Ako na lang sanang umiwas. Hindi, Joya. Ang totoo, kasalanan ko kung bakit hindi na ipagpatuloy ni Anton ang panliligaw sa'yo. Dahil ginawa ko ang lahat para maagaw ko siya sa'yo. Pinikot ko siya. Pinalabas ko na may nangyari sa amin. Pero wala, Joya. Walang nangyari sa amin ni Anton. Nilagyan ko ng pampatulog ang iniinom niyang alak. Kaya naisakatuparan ko noon ang plano ko sa kanya na pikutin siya. Dahil dito, akala ni Dad na may nangyari sa amin. Kaya pinilit niya kami magpakasal. Naging asawa ko nga si Anton. Pero araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na hindi niya ako mahal. At pinagbabayad ako sa ginawa kong kasalanan. Na-realize ko na hindi ko na kaya. Patuloy ko lang sisirain ang buhay niya. At ang sarili ko kung hindi ko itutuwid ang mali. Kaya pinalaya ko na siya. At hahayaan ko na siyang gawin ang makapagpapaligaya sa kanya. At ikaw yun, Joya. Natalie, Tanggapin mo ulit si Anton sa buhay mo. Wala siyang kasalanan. Ako ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari. Mahal na mahal ka niya, Joya. Gusto kong makita siya maging masaya ulit. Gusto kong ibalik ang kaligayahan na ninakaw ko sa kanya. Please give him a chance.
Habang seryoso kami nag-uusap ni Joya, bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw mula sa kusina. Si Ate Vicky yun ah. Ano kaya nangyari? Halika, tingnan natin. Nagmamadali kaming tumakbo papunta sa kusina kung saan namin narinig ang malakas na sigaw ng isa sa mga kasambahay. Ngunit pagdating namin doon, nanlaki ang mga mata namin. Nakita namin ang aswang na abala sa pagkain ng laman loob ng kasambahay na si Ate Vicky. Aswang! May aswang! Ikaw na naman! Diyos ko! Bakit mo pinatay si Ate Vicky? Hindi ba sa akin ka lang galit? Bakit nandamay ka pa ng iba? Yan ba yung aswang na umatake sa'yo, Natalie? Oo. Pero ang alam ko sa akin lang galit ang aswang na yan. Ako lang gusto niyang atakihin. Pero bakit pinatay niya ang isa sa mga kasambahay? Unti-unting kumilos palapit sa amin ang aswang. Ngunit may napansin akong kakaiba. Teka, hindi siya yan. Hindi yan ang aswang na palaging umaatake sa akin. Anong ibig mo sabihin? Walang balahibo ang katawan ng aswang na alam ko. Pareho silang mahaba ang buhok. May matutulis na kuko at ngipin. At nanililisik ang mga mata. Pero magkaiba ang kanilang katawan. Yung aswang na alam ko, kulay berde ang balat at kulubot. Hindi siya ang aswang na yun. Ibang aswang yan! Umangil ng malakas ang aswang at mabilis na kumilos upang atakihin kami. Mabuti na lamang at mabilis din kaming nakatakbo palabas ng kusina. Pinagtulungan namin ni Joya na isara ang pinto ng kusina at inilak yun upang hindi makalabas ang aswang. Narinig namin na pilit nitong binubuksan ang pinto. Nang makarating kami sa sala, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kung lalabas ba ng bahay at magsusumbong sa mga guard o aakyat sa hagdan papunta sa second floor upang doon kami magtago. Di pa dumarating si Dad mula sa opisina. Tinawag din namin ang iba pang kasambahay ngunit walang tugon, sinama ng Diday at ng iba pa. Kinakabahan kami na baka pati sila pinatay na rin ang aswang na nakapasok sa bahay. Anong gagawin natin? Hindi sumasagot si Dad sa tawag ko. Pati si Anton parang naka-off ang cellphone niya. Bakit ganun? Biglang nawala mga pangontra na nakalagay sa bawat sulok ng bahay. Gaya ng asin, bawang, kalamansi. Nandito pa yung kanina. Yung buntot pagi, nasaan yun? Nasa itaas. Nasa dati mong kwarto. Halika, umakyat tayo sa itaas. Bilisan mo. Baka makalabas ang aswang sa kusina. Nagdesisyon kaming umakyat sa second floor at kinuha ko sa kwarto ko ang buntot pagi. Mabuti na lang at hindi ito nawala. Hindi tulad ng ibang pangontra na sinabi ni Joya na bigla na lang nawala. Paglabas namin ng kwarto, narinig namin ang malakas na pag-angil ng aswang sa ibaba. Nakalabas na ito sa kusina. Natatakot kaming harapin ang aswang kahit may dala kaming buntot pagi. Kaya dali-dali kaming pumunta sa kwarto ni Dad kung saan mas nakakapagtago kami. Ang kwarto kasi ni Dad ang pinakamalaking kwarto sa buong bahay. Dito tayo magtago sa cabinet na to. Wala naman itong laman. Naalala ko. I-donate na ni Dad ang mga luma niyang gamit. Sandali lang. Subukan kong tawagan sina Dad at Anton. Tingnan mo kung may signal dito sa loob. Baka hindi ka makatawag kung wala. Pero naman kahit konti. Eto, susubukan ko na ulit na tawagan sila. Hello, Natalie? Sorry, nasa pagawaan ako ng sasakyan kanina. Kaya hindi ko nasagot ang una mong tawag. Bakit? Anton, makinig ka. Tawagan mo si Dad at pumunta kayo rito sa bahay. May aswang na nakapasok. Pinatay niya si Ate Vicky. Hindi namin alam kung buhay pa si Manang Diday at ang iba pa. Bilisan mo, Anton. Ano? Nasaan ka? Nasaan si Joya? Kasama ko si Joya. Nandito kami sa loob ng kwarto ni Dad nagtatago. Hello? Anton, tulungan niyo kami. Nandito ang aswang. Huwag kayong aalis dyan sa kwarto. Pupuntahan namin kayo ni Dad. Diyan lang kayo at huwag kayong lalabas. Okay, sige. Mag-iingat kayo ni Dad. Bye. Oh, ayan na. Pupuntahan na daw nila tayo. Huwag kang mag-alala. Makakaligtas tayo sa aswang na yon. Ilang beses na rin akong pinagtangkaan ng aswang. Pero nakaligtas pa rin ako. Kaya magtiwala ka lang. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ang mahigpit ni Joya habang umiiyak. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito magkakasundo tayo, Natalie. Matagal ko nang hiling na mangyari ito. Kahit ako, hindi ko inakala na mangyayari ito sa atin na magkakasundo tayo.
Aaminin ko, nainggit ako sa'yo dahil mula nang dumito ka. Gustong-gusto ka na ni Dad at Anton. Bukod sa pagiging mabait at matalino, maganda ka pa. Palaging ikaw ang binibida nila. At ako bihira na nilang mapansin. Naging madamot ako. Gusto ko na lahat ng atensyon at pagmamahal nila ay akin lang. Nung bata pa ako, maaga ako naulila sa mga magulang. At wala rin akong kapatid hanggang sa inampun ako ni Dad. Dito ko nakilala si Anton na ampun din niya. Unang kita ko pa lang sa kanya, gusto ko na siya. Kaya mula noon, sinabi ko sa sarili ko na ako lang ang mamahalin nila at wala nang iba. Sabik ako sa pagmamahal. Pero naging sakim at makasarili ako. Kaya heto, kinarma ako. Nakuha ko nga ang lalaking pinakaasam ko, pero hindi ko nakuha ang puso niya. Muntik na rin ako mamatay dahil sa aswang. Pero binigyan pa rin ako ng ikalawang buhay ng Diyos para ituwid ang mga kasalanan ko. Patawarin mo ako, Joya. Patawad sa lahat. Pati ikaw pinagbintangan pa kitang aswang. Pero hindi naman pala ikaw yun. Huwag na natin balikan ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Kalimutan na natin yun. Pinapatawad na kita, Natalie. Nasa ganong tagpo kami nang marinig namin ang marahas na pagbukas ng pinto sa kwarto, Madam Venus. Shh! Huwag kang maingay. Nakapasok na siya. Anong gagawin natin? Baka mahanap niya kung saan tayo nagtatago. Basta, huwag tayong gagawa ng kahit anong ingay. Kinakabahan ako, Natalie. Natatakot ako. Lakasan mo ang loob mo at magdasal tayo. Walang imposible sa kanya. Kahit natatakot, magkahawak kamay kami ni Joya at nagsimulang magdasal. Ngunit sadyang matalas ang pang-amoy ng aswang at natagpuan niya kami kung saan kami nagtatago. Huli kayo! Marahas na hinila ng aswang ang buhok ko at kinaladkad ako palabas ng kabinet. Kaya nabitawan ko ang hawak kong buntot pagi. Bitiwan mo ako! Walang iya ka, aswang ka! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo siya! Guard, tulong! Tulungan niyo kami! Wala nang mga guard sa labas. Pinatay at kinain ko na rin sila. Walang iya ka! Pati mga inosenteng tao ay dinamay mo! Wala eh. Nadamay na sila. Ang totoo, hindi ka naman talaga dapat kasali rito. Kaso lang, bakit ka kasi nagpunta rito? Ayan tuloy, madadamay ka sa pagkamatay ng mga tao rito. Anong ibig mong sabihin? Sino ka? Bakit mo ginagawa ito? Anong kailangan mo sa amin? Bakit ka nandito? Ang magaling na si Don Ramon ang dapat yung sisihin kung bakit ko ito ginagawa sa inyo. Ang walang hiyang si Don Ramon! Ano? Anong kasalanan sa'yo ni Dad? Ang akala ninyong mabait na ama ay may itinatagong madilim na sekreto. Hindi siya kasing bait at kasing linis ng inaakala ninyo. Anong ibig mong sabihin? Ang minamahal ninyong si Don Ramon ay isang masamang tao. May sinira siyang buhay na dapat niyang pagbayaran. At dahil mahalaga kayo sa kanya, damay na rin kayo. Lalo na ikaw, Joya. Bakit nasali ako? Wala ka nga palang kaalam-alam. Huwag kang mag-alala. Bago ka mamatay, malalaman mo rin. Sinungaling ka! Sinisiraan mo lang si Dad! Sino ka ba talaga? Sabihin na lang nating ako ang nakakaalam ng buong katotohanan sa bahay na ito. Biglang napahinto sa pagtawa ang aswang nang may balang tumama sa balikat nito. Sinong pangahas ang gumawa nito sa akin? Subukan mong gumalaw! Sa ulo mo tatama ang bala ng baril ko! Anton! Mabuti dumating kayo! Okay lamang ba kayo?
Anong ginawa sa inyo ng aswang na yan? Dad! Nakapasok ang aswang na yan dito sa bahay! Pinatay niya si Ate Vicky at ang mga guard sa labas! Baka pinatay na rin niya si Manang Diday at si Ate Flor! Don Ramon! Ikaw talagang sadya ko rito. Kay tagal kong naghintay sa paniningil na ito. At ito na ang tamang panahon. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Hindi mo ko kilala? Samantalang araw-araw ninyo akong kasama rito sa bahay. Biglang nagbagong anyo ang aswang at naging tao. Laking gulat namin at halos hindi makapaniwala na makilala namin kung sino ang aswang. Manang Diday! Ikaw ang aswang? Hindi ako makapaniwala na ikaw ang aswang, Manang. Bakit? Bakit mo to ginagawa sa amin? Anong kasalanan namin sa iyo, Diday? Bakit gusto mong saktan ang pamilya ko? Bakit? Ang bilis mo namang makalimot, Don Ramon. Hindi mo na ba natatandaan si Emily? Yung kasambahay na pinaibig mo. Pinangakuan mong pakakasalan at binuntis mo. Naaalala mo pa ba siya? Sino si Emily, Dad? Wala kayong sinabi sa amin kung sino yung tinutukoy niya. Dad, sino si Emily? Nakita ko naging seryoso ang mukha ni Dad na tila may pilit na inaalala mula sa nakaraan. Si Emily ay dating kasambahay dito. Bago ko pa kayo ampunin. Ilang buwan matapos pumanaw ang aking asawa, nagkaroon kami ng relasyon ni Emily. Malungkot ako noon at mabait at maganda si Emily. Kaya madali akong nahumaling sa kanya. Ngunit isang gabi, pagdating ko galing sa opisina, nadatnan ko si Emily na imbis na inaalagaan at binabantayan ng anak kong si Luna, ay nahuli kong nakikipagtalik sa ibang lalaki. Sa sobrang galit ko, muntik ko nang mapatay ang kalaguyo niya. Mabuti na lang at nakapagtimpi ako. Ang ginawa ko na lamang ay pinalayas ko silang dalawa rito sa bahay. Ang akala ko ay si Emily na ang babaeng magpupuno sa lungkot na naiwan ng aking asawa. Ngunit nagkamali ako. Sa sobrang sama ng loob niya, sa pagpapalayas mo sa kanya, nawala ang batang nasa sinapupunan niya. Namatay ang sanggol na dinadala niya. Anak ninyo ni Emily yon, Don Ramon. Nang dahil sa ginawa mong pagpapalayas sa kanya, namatay ang anak ninyo! Totoo ba yun, Dad? Nabuntis niyo ang babaeng yun? Ano? Buntis noon si Emily? Oo! Dinadala niya ang anak ninyo. Ang mas masakit, kasabay ng pagkawala ng bata, ay ang pagkamatay din ni Emily. Pareho silang binawian ng buhay. Namatay ang kapatid ko dahil sa'yo, Don Ramon. Kapatid mo, Manang? Ang Emily na yun? Kapatid mo si Emily, Diday. Kaya pala noong nag-umpisa kang magtrabaho rito, napansin ko agad na may pagkakahawig kayong dalawa. Si Emily ang aking bunsong kapatid. Ula nang mamatay siya, ipinangako ko sa sarili ko na pagbabayarin ko ang taong dahilan ng kanyang pagkamatay. Namasukan ako rito bilang kasambahay upang maisakatuparan ang plano ko na maghiganti. Pero hindi ko alam na buntis si Emily noon. Hindi niya sinabi na dinadala niya ang anak namin. Kung alam ko lang, hindi ko sana siya pinaalis. Kahit paharap-harapan na niya akong niloloko, mas pipiliin ko ang kapakanan ng bata. Dahil anak ko rin yon. Sinungaling ka? Hindi ako naniniwala na magagawa ni Emily ang magtaksil. Dahil kilala ko ang kapatid ko. Mabuti siyang tao at hindi niya magagawa ang ibinibintang mo sa kanya. Kaya naman, nang makapasok ako rito bilang kasambahay, ginawa ko agad ang unang plano. Ang ilayo sa'yo, ang iyong anak. Ano? Ikaw?
Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak kong si Luna. Nakita kong nagngalit ang bagang ni Dad nang malaman na may kinalaman si Manang Diday sa pagkawala ng tunay niyang anak na si Luna. Naikuyom din niya ang kanyang mga kamay sa sobrang galit. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala si Luna. Hayop ka, Diday. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang pamilya. Bakit si Luna? Kung galit ka sa akin, ako na lang sana ang ginantihan mo. Hindi mo na sana idinamay ang anak ko. Kung tutuusin, wala akong kasalanan sa iyo at kay Emily. Minahal ko ng totoo si Emily. Subalit niloko at pinagtaksilan niya ako. At yun ang totoo. Hindi ko rin alam na buntis siya nang palayasin ko siya. Kaya sabihin mo sa akin, Diday, saan mo dinala ang anak ko? Kinuha ko ang anak mo at iniligaw ko siya sa isang malayong lugar. Sa isang malayong probinsya para hindi mo na siya makita. Pero hindi ko akalain na kusa siyang lumapit sa iyo at magkakasama kayong muli. Kusang lumapit? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't napapansin mo at nararamdaman mo na magaan ang loob mo sa kanya? Kaya nga pinahinto mo siya bilang kasambahay at tinulungan sa pag-aaral niya. At ngayon, balak mo rin siyang ampunin tulad ng ginawa mo kina Natalie at Anton. Kung ganon, si Joy ang anak ko. Si Joya ang tunay na anak ni Dad? Paano nangyari na si Joy ang anak ni Dad na nawawala? Ano? Si Sir Ramon? Ang totoo kong ama? Lahat kami ay nagulat sa katotohanan ng isinambulat ni Manang Diday. Si Manang nalabis kong pinagkatiwalaan dahil inakala kong totoo ang lahat ng kabaitan na ipinakita niya sa amin. Ngunit lahat pala ay kasinungalingan, Madam Venus. Siya ang pinakamamahal mong anak na iwinala ko noon. Ang mga ebidensya ay nakalagay sa bag niya. Ang lampin na may burda ng letrang L at A na ang kahulugan ay ang tunay niyang pangalan, Luna Acosta. Lahat ng damit niya nung sanggol pa lamang siya ay nasa gamit niya. Una pa lang, may kakaibang kutob na ako sa babaeng yan. Kaya palihim kong tiningnan ang mga gamit niya at doon ko nakumpirma na siya nga si Luna. Buhay ang anak ko. Buhay si Luna. Joya, iha, ikaw nga bang anak ko? Kay tagal kitang hinanap, anak. Akala ko wala na ako mga magulang. Akala ko kung saan niya ako itinapon. Kaya pala magaan din ang loob ko sa inyo. Kaya pala hindi ako nagdalawang isip pumayag sa balak ng pag-ampon sa akin. Yung pala, kayo ang totoo kong tatay. Kaya pala napapansin ko na may pagkakahawig kayong dalawa, Dad. Dahil siya pala ang totoo mong anak. Si Luna. At kaya pala, gustong-gusto mo siyang ampunin, Dad. Yun ay dahil kayo talaga ang totoong mag-ama. Sa tingin niyo ba, magiging maganda ang reunion ninyong mag-ama? Nagkakamali kayo. Ngayong natuklasan ko na si Joya pala ang inyong anak na itinapon ko noon. Sabay ko na kayong papatayin. Ang tagal kong nagtiis. Ang tagal kong nagkunwaring mabait sa inyong lahat. Ngayong gabi ko isasagawa ang aking paghihiganti. Kung saan malakas ang kapangyarihan ko dahil kabilugan ng buwan. Wala sana akong balak idamay ang mga kasama kong kasambahay. Ngunit nakita nila ang aking pagpapalit anyo. Kaya nilapa ko sila at kinain. Bukod kay Ate Vicky at sa mga guard, pinatay mo rin si Ate Flor? Napakasama mo talaga! At dahil nagpunta rin kayo dito, Natalie, Anton, damay na rin kayong dalawa sa galit ko! Muling nagaan yung aswang si Manang Diday. Lalo pang nanlisik ang mapupula niyang mata at tumindi ang pag-angil kahit may sugat siya sa balikat. Makinig ka, Diday. Huwag mong gawin ito. Kung may kasalanan man ako na lang. Huwag mo nang idamay ang mga anak ko. Nakikiusap ako. Pasensyahan na lang tayo, Don Ramon.
Pero kailangan kong maipaghiganti ang kapatid ko. Uunahin ko muna ang pinakamamahal mong anak. Pagkatapos ay isusunod kita at ang mga ampun mo! Mabilis na sinunggaban ni Manang Diday si Joya. Ngunit pinaputokan siya ni Anton ng baril at tumama ang bala sa likod ng aswang. Napahiyaw ito at umalis sa ibabaw ni Joya. Ngunit malakas pa rin ang aswang. Kahit may tama na sa balikat at likod, nagawa pa rin nitong atakihin si Anton. Kinalmot na matutulis nitong kuko ang braso ni Anton, kaya nabitawan niya ang baril. Anton! Diyos ko, Anton! Anton! Huwag! Manang Diday! Huwag si Anton! Huwag ang mga anak ko, Diday. Huwag mo silang saktan! Ngunit porsigidong lapain ni Manang Diday si Anton. Nagulat ako nang pulutin ni Joya ang buntot pagi na nasa sahig at walang habas na pinaghampas ang aswang. Huwag mong sasaktan si Anton! Hetong saya! Ikaw ang uunahin ko! Nahawakan ng aswang ang braso ni Joya na may hawak na buntot pagi at pinilipit ito hanggang mabitawan niya. Pagkatapos kinubabawan ng aswang si Joya at akmang sasakmalin siya nang biglang dumating ang isa pang aswang at sinakmal si Manang Diday sa leeg. Huwag mong sasaktan si Joya! Nagulat kaming lahat nang magpambuno ang dalawang aswang. Nagtagisan sila ng lakas. Makalipas ng ilang sandali, bumagsak sa sahig ang mabalahibong aswang. Wala nang buhay. Nanaigang lakas ng ikalawang aswang at agad ko siyang nakilala. Ikaw! Ikaw ang aswang na nagtangkang pumatay sa akin! Anong ginagawa mo rito? Dalawang aswang. Ang isa si Manang Diday. At ang isa naman ay ang aswang na yan na palaging umaatake sa'yo, Natalie. Anong ibig sabihin nito? Sino ka para pumasok sa aking pamamahay? Nakita kong lumapit ang aswang kay Joya at marahang hinaplos ang kanyang kaliwang pisngi. Huwag kang mag-alala, Joya. Ligtas ka na, iya. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Maya-maya, nag-anyong tao ang aswang. Nanlaki ang mga mata ni Joya nang makilala kung sino ito. Nay Hermie? Aswang ka rin? Kilala mo siya, Joya? Siya yung aswang na palaging umaatake sa akin. Siya ba yung sinasabi mong kumupkup sa'yo, Joya, anak? Ako nga po. Ako ang nakapulot kay Joya noon sa may basurahan. Dahil wala akong anak. Kinupkup ko siya at inalagaan. Hindi ko alam kung may mga magulang pa siya o wala na. Ang pagkakamali ko noon, hindi ako gumawa ng paraan para maibalik siya sa tunay niyang pamilya. Itinuring ko siya na parang tunay kong anak at pinangalanan ko siyang Joya. Ang totoo, ayoko na sana siyang bumalik sa pinanggalingan niya dahil napamahal na ako sa kanya. At oo, isa akong aswang. Hindi ko sinabi sa iyong tungkol sa pagiging aswang ko, Joya. Dahil ayoko matakot ka sa akin. Pero hindi ako masamang aswang. Baliwala pa sa akin kung aswang ka, Nay. Kahit kailan, hindi mo pinagtangka ng aking buhay. Mabait ka, Nay. Kaya naniniwala ako na isa ka mabuting aswang. At saka, patawanin mo po ako, Nay. Sa pag-alis ko na hindi nagpapaalam. Nag-iwan lang po ako ng sulat na nagsasabi pupunta ako sa syudad para hanapin ang aking swerte. Ginamit ko po ang lumang mapa na nakuha ko sa mga gamit ko nang mapulot niyo ako. Lumang mapa? Anong lumang mapa? Nakuha ko po yan sa mga gamit ko na nakuha ni Nay Hermie nung napulot niya ako. Kasama ng mga damit ko. Ito po ay isang lumang mapa na may mga direksyon at nagpapakita ng mga lugar mula rito sa syudad papunta sa probinsya kung saan kami nanggaling. Wala akong natatandaan na mapa na inilagay ng mami mo sa bag mo noong umalis kayo noon. Mga damit mo lang na pambata ang naroon. Saan nga ba nanggaling ang mapa na sinasabi mo, Iha? Alam mo, Joya, ako lang ang gumawa ng mapa na yon. Kumuha lang ako ng isang lumang papel na walang sulat.
At ginuhitan ko ito ng mapa para magamit mo at makarating ka rito sa syudad. Ano po? Gawa-gawa niyo lang yung mapa? Habang lumalaki ka, Joya, lumalawak din ang mga pangarap mo. Mga pangarap na hindi mo maaabot kung mananatili ka sa probinsya. Kaya masakit man sa akin, gumawa ako ng paraan para makaalis ka sa atin at makarating sa syudad, kung saan mas marami ang pagkakataon at mas magagandang oportunidad para sa'yo. Mahal na mahal kita, Joya. Ang pagpilit ko sa'yo noon na maging kasambahay tulad ko ay ginawa ko lamang na tulay para mas lalo kang magpursige sa buhay at magkaroon ng dahilan para tuparin ang mga pangarap mo. Huwag ka sana magalit sa ginawa ko, Iha. Laking gulat ko sa sinabi ng matandang babae na kumupkup kay Joya. Siya pala ang dahilan kung bakit napunta si Joya sa syudad at nakarating sa amin. Kung hindi siya gumawa ng mapa, hindi makikilala ni Joya si Dad na tunay pala nitong ama. Iba talaga kapag gumagawa ang tadhana ng paraan. Napakaswerte ni Joya na sa kanya na lumapit ang pagkakataon na mahanap ang kanyang tunay na magulang. Nay, hindi po ako galit. Nagpapasalamat pa nga po ako dahil kung hindi niyo ginawa yon, hindi ko po matatagpuan ang tunay kong tatay. Siya po ang totoo kong tatay, si Don Ramon. Alam ko na ang lahat tungkol sa kanila. Dahil palagi kitang binabantayan mula nang dumating ka rito sa Maynila. At hanggang sa nalaman ko ang masamang balak ng babaeng yan sa inyo. Ako rin ang nananakot sa babaeng yan na palaging nang-aaway at nag-iinsulto sa iyo. Natalie, ginawa ko lang naman ang mga iyon para bigyan ka ng leksyon. Wala naman akong balak na patayin ka. Hindi naman ako kumakain ng tao. Karne lang ng hayop ang kinakain ko. Gusto lamang kitang matuto sa mga pagkakamali mo. At kayong nakita ko nagbabago ka na, pinapatawad na kita. At patawarin mo rin ako kung sobra kang natakot sa akin. Kalimutan na po natin yon. Huwag po kayong mag-alala. Nagbago na po ako. At nagkaayos na rin po kami ni Joya. Mabuti kung ganun, Iha. Maraming salamat sa pagkupkop at pagmamahal mo sa aking anak. Dahil sa ginawa mo, gagantimpalaan kita. Ay, hindi na po kailangan, Don Ramon. Hindi ko po matatanggap yan. Ang gusto ko lang po ay makasama si Joya. Maaari po ba akong pumasok sa inyo bilang kasambahay? Nagpaalam na po ako sa mga dati kong amo at sinabi ko na susundan ko si Joya rito sa Maynila para makasama siya. Yun lamang ba? Walang problema sa akin. Dito ka na tumira sa bahay. Ngunit hindi ka magiging kasambahay. Ikaw ay magiging bahagi na ng aming pamilya. Itinuring kang pamilya ni Joya, kaya ituturing ka rin naming pamilya. Maraming salamat po, Don Ramon. Kayo po lang kinikilalang ina ni Joya. Siguro po alam niyo na may pagtingin ako sa kanya. Maaari ko po ba siyang ligawan? At gusto ko rin pong humingi ng tawad sa ginawa kong pagbaril sa inyo nung sumugod kayo sa bahay namin. Hindi ko po kasi alam na kayo po palang kumupkup sa kanya. Kalimutan na natin yun, Iho. Hindi naman malubha ang tama ng malang na tamo ko noon. At saka, pumapayag na ako na ligawan mo si Joya. Ramdam ko na mahal mo siya at isa kang mabuting lalaki, kaya wala akong tutol. Ngunit wag mo siyang sasaktan ha, at akong makakalaman mo. Promise po, hindi ko po siya sasaktan. Mamahalin ko po siya hanggat ako'y nabubuhay. Mula noon, sa bahay na tumira si Manang Hermie. Kahit hindi siya pinapagawa ni Dad, kusang loob siyang nagluluto at tumutulong sa mga gawaing bahay. Kahit pigilan namin siya, ayaw niyang papigil. Nasanay na raw kasi siyang palagi may ginagawa. Mabait si Manang Hermie. At sa kabila ng mga nangyari sa amin noon, naging malapit kami sa isa't isa at naging magkaibigan. Parang ang nanay na rin ang turing ko sa kanya. Sina Joya at Anton naman ay itinuloy ang kanilang naudlot na pagmamahalan. Niligawan ni Anton si Joya at di nagtagal, nagpakasal sila.
Si Dad naman ay nanatiling single at hindi na muling humanap ng bagong pag-ibig. Sapat na raw sa kanya ang pagmamahal niya sa yumaong asawa at natuto na rin naman siya sa mga pagkakamali niya noon. Samantala, bumawi siya kay Joya sa mga panahon na hindi sila magkasama. Palagi silang nagtatravel at pumupunta sa mga lugar na hindi pa nila napupuntahan para makasama ang isa't isa. Hindi na kami sumama ni Anton sa kanila. Ayaw naming istorbohin ang bonding nila mag-ama. Sa ngayon, nakamove on ako sa paghihiwalay namin ni Anton. Natutunan ko ang halaga ng pagmamahal at pagpapatawad na minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging kaligayahan para sa sarili, kundi ang pagpapalaya at pagbibigay ng kaligayahan sa taong mahal mo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Madam Venus. Sana ay mapili ninyo itong maipalabas sa inyong channel. Para sa mga tagapakinig, anong masasabi ninyo sa ating kwento for today? I-comment nyo na po yan sa ating comment section at babasahin po namin. Muli maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Natalie. Hello Natalie! Alam mo, gusto kitang sabunutan to the highest level! Napakamaldita mo! Biruin mo, pinikot mo na nga si Anton na tinuring kang kapatid para lang hindi sila magkaroon ng something ni Joya. Very bad ka doon, ate kong girl. May mga buhay kang sinira. Buti na lang nakabawi ka rin naman ang maisip mo na magbago at humingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa mo. Pero kung iisipin, nagmahal ka lang din naman. Minsan kasi may mga pagkakataon sa pagmamahal na natututo tayong maging madamot, lalo na kung dumaan tayo sa buhay na walang kahit sino ang nagpakita sa atin ng pagmamahal. Kaya nung dumating ang chance na may nagpakita at nagparamdam sa atin ng pagmamahal, ayaw na natin itong pakawalan. Gusto na natin itong ariin at ayaw na rin nating magbigay sa iba. Ang mahalaga, natutunan mo na ang pag-ibig ay tungkol sa pag-unawa, pagbibigay at magpapahalaga sa minamahal mo. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nangangahulugang bibitaw ang isang bagay o tao para sa kanilang kabutihan, kahit masakit sa puso. Masaya rin ako na nakita na ang totoong mag-ama na sina Don Ramon at Joya. Very good ang ginawa ni Manang Hermie para magkalapit ang mag-ama. Di mo akalain na sa paggawa ng lumang mapa, nahanap ni Joya ang tunay niyang pagkatao. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, Natalie. At sana'y tuloy-tuloy na talaga ang pagbabago mo, girl. Bago ako magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng paalala sa inyong lahat na kung makakita kayo ng ibang channel na nagre-re-upload o gumagamit na aming content ng walang pahintulot, huwag po natin itong suportahan. Sa halip, pakireport po ito upang maprotektahan ang aming mga orihinal na kwento. Narito po ang mga opisyal na listahan ng aming mga lehitimong channel. Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio at ang pinakabago naming channel, Miss Amy Aswang Love Stories. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Muli ako po si Madam Venus. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, magandang araw ulit sa inyong lahat.